Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay muling mag-aaral. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya tayo po lahat ay tumuloy. Ang aming pong pintuan ay bukas na bukas para sa inyong lahat, sa ating panauhin, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak at kapamilya. Welcome po sa inyong lahat dito po sa ating Mission Bible School. At wag po nating kalimutan ang sinabi ng Diyos, "You will find me." Ako ay iyong makikita when you search for me with all of your heart. Kung ako ay iyong hahanapin ng iyong buong puso. Kaya welcome po sa inyong lahat. At bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po na tumayo tayo at yung hindi po makakatayo, manatili po kayong nakaupo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, magandang umaga po sa iyo. Tunay po pinagpala mo kami, O God, sa araw na ito, sapagkat kami ay iyong muli mong tinipon, nang sa gayon ay aming mapag-aralan ang iyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa iyong paggabay sa amin sa aming pag-aaral. Kinakailangan po namin ang iyong patnubay sa amin. Ang biyaya po ng banal na Espiritu Santo ay hinihiling po namin na kami ay iyong lukuban ng iyong banal na Espiritu Santo nang sa ganon kami po ay mapuspos ng karunungan. Nang sa ganon po kami po ay magkaroon ng ganap na karunungan. Nang sa gayon kung sino man ang may nais na magtanong sa amin hinggil sa buhay na walang hanggan, kami po ay mayroong sapat na karunungan ay paliwanag sa kanila ang aming buhay na walang hanggan mula sa iyong anak na si Jesucristo. Marami pong salamat, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa araw na ito sa iyong paggabay sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kaya ngayon po, welcome po muli sa inyong lahat. Tumuloy po kayo at humanap kayo ng inyong upuan, kumuha ng lapis at papel, isulat po ang mga notes ninyo, yung mga verses na tatalakayin natin, at kung may katanungan kayo, isulat din po ninyo at ito ay ating sasagutin. Ngayon, ang ating pong batayan, ang ating pong basihan, ang ating pong alituntunin sa ating pag-aaral ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po lamang ang ating gagamitin, wala ng iba. Hindi ang iyong opinyon, kaibigan, hindi ang opinyon ko, o hindi ng kanino magtalino, kundi ang nasa saad dito sa banal na aklat ng ating mahal na Diyos, ang Holy Bible. Ngayon, maaari pong may mga katanungan na hindi natin masasagot sa araw na ito o sa anumang araw na darating. Ngunit sinabi ng Diyos na sa kanyang pagdating, ay sasagutin niya lahat ang inyong mga katanungan. Sinabi po dito sa Deuteronomy 29:29, "The secret things belong to God." Yun daw pong mga bagay na gusto niyang ilihim ay para sa Kanya. Ngunit, yung mga bagay, those things which are revealed, ngunit yung mga bagay na ipinahayag niya, yun ay para sa atin at sa ating mga anak. Nasaan po ba ang Kanyang ipinahayag? Nandito po lahat ang Kanyang ipinahayag sa The Holy Bible, sa Kanyang banal na aklat. Kaya kung meron po tayong nais na malaman, kung meron tayong nais na matuklasan, ang ating pong unang gagawin ay magdasal at tayo po ay buksan natin ang ating Biblia nang sa gayon ay maalaman natin ang karunungan ng Diyos. Amen? Sinabi po sa Proverbs 25:2, "It is the glory of God to conceal a matter." Kaluwalhatian daw po ng Diyos na itago niya yung gusto niyang itago. Ngunit sinabi niya rin na kaluwalhatian din o kaligayahan ng mga hari na hanapin ang mga bagay na nakatago. Amen? Kaya sabi po dito, tayo ay tinawag na mga hari. Kaya po tayo tinawag na mga hari sapagkat tayo po ay born again na. Lahat po ng born again ay kapamilya ng Diyos. Kaya lahat po tayo sapagkat ang ating Ama ay hari, kaya tayo din po ay tinatawag ng mga hari sapagkat binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Amen? Okay, patuloy po tayo. Ganito po natin gagamitin ang ating banal na aklat. Ang sabi po dito,
2 Peter 1:20, isulat mo kapatid. Knowing this first, nang ito ay malaman mong una, that no prophecy or of Scripture is of any private interpretation. Sinasabi po diyan, lahat ng nakasulat doon, hula o anuman na nakasulat sa Biblia po, ito po ay hindi para sa ating sariling opinyon o sarili nating katalinuhan, kung meron man tayong katalinuhan. Ito po ay ang mga salita po sa Biblia ay ipapaliwanag po ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi dito sa letter A, verses are explained by other verses. Ang mga bersikulo po o talata sa Biblia, mga salita ng Diyos, ay ipapaliwanag din po yan ng salita ng Diyos. Hindi po tayo ang magbibigay ng kahulugan dyan. Ang magbibigay po ng kahulugan sa bawat talata ng Diyos ay yun din pong kanyang salita. Amen? Alright. Contradiction to related verses proves the interpreted meaning is incorrect. Kung mayroon pong magtuturo at walang maipapakitang katibayan doon sa kanyang ipinaliliwanag, katibayan po na galing din doon sa salita ng Diyos o sa aklat ng Diyos o sa Holy Bible, yun po ay huwag niyong paniwalaan. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay papaliwanag niya ng kanyang salita, ng sarili niyang salita, kung hindi man doon sa mga pangyayari o kasaysayan na nakasulat sa Biblia. Amen? Okay, patuloy po tayo. Kaya dito po, letter C, reconcile figures of speech and symbolism. Doon po sa Biblia, sa ating pong Holy Bible, marami po ditong talinghaga, figures of speech, matatalinghaga po yun. Okay, at marami pong mga symbols na ginagamit. Kaya yun po hahanapin natin kung ano ang dapat at karapat-dapat na mabigyan ng tamang at halaga o tamang interpretation po. Ang ibig pong sabihin, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya na ako ay pinto. Alright? Ngayon, hahanapin po natin kung ano ang kahulugan nun, sapagat hindi naman po ibig sabihin pinto, ang Diyos natin ay isang pinto, pintong bakal, pintong kahoy o anuman. Ang sinasabi lang po doon ay hahanapin natin kung ano ang kahulugan ng symbol na yon o ng talinghagang yon. Kaya hahanap tayo sa Bible at makikita natin na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang the way, the truth, and the life. Ibig pong sabihin, siya daw ang daan, katotohanan at ang buhay. Kung ilalapit natin itong malinaw na verse na ito, dito po sa sinasabi niya rin na siya ay pinto, makikita po natin na sinasabi ang kahulugan po ng pinto, ang ibig sabihin, siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang daan sa buhay at katotohanan. Ang tanging daan lang para makarating ka sa kalangitan. Amen? Yun po ang ibig sabihin nun. Yung paradox naman po, ang paradox po, sinasabi diyan na may mga talata o bersikulo doon sa Bible na para bagang kontra o salungat doon sa ibang talata dito sa Biblia. Example po, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ay nauuhaw. Yung pong mga kulto, ihinto na lang doon. Ang sasabihin nila, o tingnan mo, hindi ba tao si Kristo? Hindi naman po tayo nakikipagtalo sa kanila. Naniniwala po tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao at naging tao. Ngunit hindi lang siya tao lamang. Ayun, sapagkat sinabi niya po dito sa kabilang bersikulo, ako ang buhay na tubig. So ano ibig sabihin nun? Nakakita na ba kayo ng buhay na tubig? So sa makatwid, ang sinasabi dito ng ating Panginoon Diyos dito sa kabilang bersikulo, siya ay Diyos. Dito, sinasabi niya ako, nauuhaw, siya ay tao. Dito, sinasabi niya, ako ang buhay na tubig. Nangangahulugan lang na inaamin niya, sinasabi niya na siya ay Diyos. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo po ay God incarnate. Ang ibig pong sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Marami po tayong makikitang ganyan dito. Kaya yun po ay ating pag-aaralan. Amen? Okay, tuloy po tayo. Ngayon po sa ating Advanced Bible Study on Catholicism, ito po ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Hinggil po sa Catholicism o sa Romano Katoliko. Ano ba talaga ito? Ito ba ay kulto? Ito ba ay tunay na reliyon? Ito ba ay ang kanilang ginagawa ay ayon sa Biblia? Ito po ang ating pag-aaralan. Amen?
Kaya ihanda nyo po ang inyong lapis at papel at isulat po ninyo ang mga bersikulo, mga talata, mga verses na ating gagamitin at inyo pong suriin at pag-aralan pagkatapos ng ating pag-aaral. At kung may katanungan kayo, isulat lang po at yan ay sasagutin natin. Amen? Okay, tuloy po tayo. Alright, ito po ay introduction lang. Introduction po ito o pasimula sa ating pag-aaral hinggil sa Romano Katoliko. Amen? Alright. Ito po, number 1 po, ang code name po Rome is Babylon. Tapos nasabi lang po natin na nagsimula ito mula pa doon sa Genesis po makikita natin. Pero ang sinasabi po sa buod ng ating pag-aaral, ang code name po ng Rome ay Babylon. Okay? Babylon po at pag-aaralan natin kung ano ang Babylon. Yan po ang code name. Alright? Ngayon, ang symbol po ng Babylon ay ito, symbol of paganism of many gods and goddesses. Ang Babylon po ay isang bayan na nalathala po doon sa Genesis sa ating Biblia at ito po ay bayan ng mga pagano. Hindi po sila naniniwala sa Diyos, wala silang paniniwala sa Diyos. Napakarami nilang Diyos-Diyosan. Yan po ang city o bayan ng Babylon. Okay? Ang mga Diyos-Diyosan po nila ay sina Anu, Enlil, Iya, Uruk, Iridu, etc. Napakarami po. At doon po sa bayan ng Babylon, okay, meron po silang doon, ito, sandali lang po. Ito po pala si Shemas pa. Ito naman ang sun god ng Babylon. Si Sin, moon god po yan. Si Istar, ito po goddess of the morning and evening star. Ayan po sinasabi. Si Astaroth po, ito po sinasabi nilang Queen of Heaven, na nire-relate din nila kay Mary na Queen of Heaven daw. Ito po si Adad, ito po Storm God. At marami pong mga images na pinaparada nila, pinoposisyon nila. Okay, yun po ang mga gawa ng mga pagano doon sa Babylon, sa siyudad po ng Babylon. Amen? At malalaman natin kung nasaan yung Babylon na yan, saan lugar yan, bakit saan nagumpisa yan. Pero ito po ang pasimula natin na para malaman ninyo. Okay? Ito pa po, symbol of paganism described as a woman. Sa pag-aaralan po natin, ang woman po sa Bible, ang word na woman, ito po ay sinisimbolo ng isang religious system. Okay? Ito po sinisimbolo ng isang religious system at ang babae pong ito na mapapag-aalaman natin doon sa Revelation 17 and 18, sinasabi po na ito ay isang prostitute. Isang harlot po sa ibang salita. At sapagkat ito po ay nakikihalubilo sa iba't ibang mga paganong nasyon. Kaya ito po ay sinasabing prostitute o harlot. Ito po makikita natin, hindi ko po ito salita. Ito po ay salita sa Biblia at aalamin natin yan kung ano ang ibig sabihin. Opo? At ito po ay napakaruming religious system po. Yung pong kanilang pagiging religyoso, ito po ay napakarumi. Sa Revelation 17 and 18 po yan, isulat mo kapatid, basahin mo at doon mo makikita lahat. Ito po, in contrast po doon sa Church of Christ. Ang Church of Christ po, yung mga naniniwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya sa buong mundo, ito po ay malinis. Yung po ang pinakakontra dito sa woman, na sinasabi sa Biblia na isang prostitute o isang harlot o maruming babae. Amen? Nakikihalubilo o nagkakaroon ng pag-uugnay doon sa iba't ibang paganong reliyon. Amen? Okay, tuloy po tayo. Babylon was destroyed as prophesied. Ngunit itong siyudad na ito po ay nawasak din. Nawasak din po itong siyudad na ito at pagkatapos po, pero nung sa kanyang pagkawasak po, yung mga paganism niya po, yung mga ginagawa niyang mga pagan rituals po, yun po ay hindi nawala. Ito po ay dumating at naisama doon sa iba-ibang nasyon at ang iba't ibang nasyon ginagawa din ito. Kaya po napaka malaki pong ginawang kawasakan nitong Babylon na ito sapagkat nahawa po yung mga iba't ibang bayan at ginagawa din nila yung kanilang mga pagan rituals. Okay, kaya yan po pag-aaralan natin at saka yung custom nila,
ito po ay tuloy-tuloy doon sa mga nasyon. Kaya nakikita po natin, ito po ang pinaka-summary lang ng introduction natin na nagsimula po sa Babylon at tinutukoy lang po na ang Roma po, ito po ay code name niya. Ibig po sabihin, ang Roma po ay mapapakita natin dito at mapapatunayan na sila po ay ang ginagawa nila ay katulad din ng Babylon. Amen? Alam ko po marami kayong katanungan, ngunit ito po ay ating tutuklasin, pag-aaralan, tatalakayin ngayong araw na ito. Amen? Okay, tuloy po tayo. Sa Revelation 17:1-6 po, ito po dinidescribe kung sino itong babaeng to. Itong babaeng ito po, ito ay religious system. Alam po na natin yon. Ito po ay mga pananampalatayang pagano. Alright? Sinasabi po dito sa Revelation 17:1-6, siya po ay natawag na Great Harlot o Prostitute who sits on many waters. Ibig pong sabihin, ito pong religion na ito ay maraming nasasakupang tao. Napakarami po. Sa buong mundo po ay makikita mo ang kanilang simbahan dito. Sila po ay isang isang reliyon na napakaraming tao. Kaya sinasabi po dito, yung harlot na yan, who sits on many waters, ang sinasabi po sa many waters, ito po ay mga taong kanilang nasasakupan. Nitong pananampalatayang ito, itong paganong pananampalataya ng reliyon na ito. Okay? Number 2, committed fornication with the kings of the earth. Ibig mo sabihin ito po ay nakihalubilo dito sa mga iba't ibang klaseng paganong reliyon. Amen? Meron po siyang tinatawag nating affairs. Meron po siyang nakikisama dito. O nakikilip-in kung tawagin natin sa buhay natin. Amen? Okay, a woman sitting on a scarlet beast, okay, which was full of names of blasphemy. Inasabi po dito na itong harlot na ito, na itong prostitute na ito, ay nakaupo doon sa isang halimaw, na ang kulay ng halimaw na iyon ay kulay purple or violet. At makikita po natin na ang sinusuot na damit, ang official na damit po nitong babaeng ito o itong religion na ito ay scarlet din. Katulad din po nung halimaw na siya ay nakaupo. Kaya doon po siya nakaupo, ang ibig po sabihin, meron siyang pakikipag-ugnayan. Okay, meron po siyang pakikipag-ugnayan dito sa halimaw na ito. At ang halimaw po sinasabi dito ay si Antichrist. Amen? Alam ko po medyo malabo pa ngayon, pero magbigay po kayo ng pasensya at ito po ay tuloy-tuloy na maliliwanagan ninyo. Okay? At kung mayroon man kayong katanungan, isulat nyo lang po. Alright. Number 4, the woman was arrayed in purple and scarlet. Kaya purple and scarlet po, katulad din po dito nung halimaw na kanyang inuupuan o yung halimaw na kanyang sinasamahan o yung halimaw na kalip-in niya. Alright, yun po ibig sabihin niyan. And yung babae pong yun o yung reliyon na yun ay napakayaman po sapagkat punong-puno siya ng ginto at ng mga mahalagang bato at perlas. Ayan po sinasabi, adorned with gold and precious stones and pearls. Okay? Nakuha niyo po ba? O tuloy-tuloy lang tayo. Pang-apat po, at ito pong babaeng to o itong religion na ito, itong paganong religion na ito, ay mayroon sa kanyang kamay. Gumagamit po ito ng golden cup. Tuwing magkakaroon po sila ng religious ceremony o yung pong pagdiriwang ng kanilang pananampalataya, ito po ay gumagamit ng kapo na ginto. Alright? At saka yung sinasabi po ng Diyos na yung cup na yun ay punong-puno ng kalaswaan, kasamaan na kanilang ginagawa. Amen? Pagtatalakayin po natin yan. And the filthiness of her fornication. Yung masasama nilang ginagawa sa pakikipag-ugnayan nila, pakikilipin nila doon sa iba't ibang mga paganong reliyon, kasama na po ng pati mga politician. Alright? Pang-anim po, and on her forehead a name was written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. Kaya dito po, sa kanya pong ulo, ay meron pong nakasulat. Ibig po sabihin, meron po siyang cap o sombrero at doon sa sombrero niya po ay nakasulat na siya ay kapalit ni Kristo dito sa lupa.
Amen. Pag-aaralan po natin kung ano ibig sabihin niya. Pang-apat po, I saw the woman drunk with the blood of the saints. Dito po, makikita natin na sinasabi ni John na itong babaeng to ay punong-puno ng, ibig sabihin drunk, ibig sabihin ay lasing na lasing sa pagpatay ng mga alagad ng Diyos. Amen. Kaya po dito, makikita natin dito, mapag-aaralan natin na itong babaeng to o religious system o sambahang ito o simbahang ito ay punong-puno na ay lasing na lasing sa pagpatay ng mga alagad ng Diyos. At mapapatunayan po natin yan at mapapakita namin sa inyo, mapapakita ko sa inyo ang mga katunayan at ang katunayan po ay inyong mahahanap at inyo pong masusuri din. Amen? Kaya maganda po ang ating pag-uusap dito. Ang gawin mo lang kapatid ay buksan mo yung kaisipan. Alright? Nang matutuhan mo. Okay, patuloy po tayo. City of Babylon. Ayan, ito po ngayon ang City of Babylon. Pupunta naman tayo kung ano ang City of Babylon. Ito po ay nandoon, makikita nyo po ito sa pagitan ng Euphrates o malapit sa Euphrates at saka Tigris Rivers. Ito po ay nasa Iraq. Alright? Rivers in our modern Iraq in a land called Shinar in the Old Testament. Nagsimula po ang Babylon doon sa isang bayan po na tinatawag lang Shinar, S-H-I-N-A-R. Ito po makikita natin sa Old Testament. Alright? Ito po ay founded by ungodly ruler Nimrod. Si Nimrod po ang nakadiskubre o nakagawa nitong bayang ito. Si Nimrod po ay isang hunter. Okay? Kaya siya po, ang mga tao po noon ay bagamat maganda yung lupain nila, agriculture land po nila, pero ang kalaban po nila ay napakaraming hayop. Ngayon, si Nimrod po ay isang hunter at napakagaling niya pong hunter, okay, kaya siya naging pinuno ng mga tao. Magaling po si Shinar, ang ginawa niya, kasi palagi na lang siya na nakikipagpatayan doon sa mga hayop, kaya ginawa niya, inorganize niya, magaling pong organizer itong si Nimrod, inorganize niya ang mga tao, ibig sabihin binuo niya ang mga tao hanggang sa ito ay maging syudad at nagtayo sila ng mataas na wall para hindi sila magambala noong mga hayop doon sa lugar nila. Kaya po, naging leader po si Nimrod at pagkatapos po noon, yung mga cities ay ginawa niyang isang kingdom, isang kaharian. Amen? Ang tawag po ay Babel. Yung pong Babel, hanggang nagtayo po sila ng tower doon at winasak din ng Diyos. Kaya ito po, mababasa ninyo lahat ang buong istorya doon sa Biblia, doon po sa Genesis. Makikita nyo po lahat ito sa umpisa po ng Genesis o mga kalagitnaan ng Genesis. Makikita po ninyo, basahin nyo lang po. At napakahaba po kaya mahirap po nating isalaysay dito lahat. At mawawalan na po tayo ng panahon para pag-usapan pa yung dapat natin pag-aralan. Amen? Semiramis po, si Semiramis, ito po ang asawa. Asawa po ito ni Nimrod, Semiramis. At ang anak nila, ang tawag nila ang pangalan ay Tammuz. Okay? Semiramis po ang asawa ni Nimrod, si Tammuz naman yung kanilang anak. Amen? Okay, nung namatay po when Nimrod died, Semiramis became the goddess. Si Nimrod po ginawang sun goddess ng mga tao. Kaya siya po ay sinasamba ng mga tao. Nung namatay po si Nimrod, si Semiramis po, yung babae, yung asawa niya, siya naman ang naging goddess o Diyos-Diyosan po ng mga tao. Okay? At yung anak nilang si Tammuz ay naniwala sila na yun daw si Nimrod, na ipinanganak na muli. Marami pong mga paganong kwentuhan, mga paganong kanya-kanyang paniwala sila. Kaya yun po ang ipinamulat nila sa mga tao at yun po pinaniniwalaan nila na si Semiramis po ay Diyos-Diyosan. Okay, Sun God, at yung anak nila si Nimrod na si Tammuz po ay yun daw actually si Nimrod na ipinanganak na muli. Kaya reincarnation po ang pinalalabas nila dito. Amen? Tuloy po tayo. Okay, to honor Nimrod as sun god, ritual fires and candles were lighted. Para po alalahanin si Nimrod, para bigyan siya ng honor,
o ng anumang bagay na o ng karangalan, ang ginagamit po nila ay mga kandila. Kaya yung pong paggamit ng kandila nitong babaeng ito o nitong religion na ito ay nanggaling po dito. Alright, nagaya lang nila yung paggamit ng kandila. Amen? Dito po. Alright, Babylon was destroyed, but her pagan religious system is spread to all nations. Kaya po, ang Babylon po, finally po, nawala din. Nawasak din po ito. Wala na po tayong Babylon ngayon. Wala nang ginagawa niya. Pero yung mga gawa niyang mga pagan practices and ritual po, yung mga ritual niya, mga paganong pananalangin, etc., mga gawa po, ito po ay kumalat. Nahawa po yung mga ibang nasyon at yung mga ibang nasyon po ginagawa din ito. Amen? Okay, patuloy po tayo. Jesus was born during the reign of the Roman Empire, which assimilated the paganism of Babylon. Nung po ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, ay panahon po yun ng Roman Empire, ng mga Romano po. At ang mga Romano po ay sinama po nila yung mga pagan ritual ng mga Babylon. Kaya ang mga Roman Empire, sila po ay pagano din. Ang ginagawa nilang mga bagay ay pagano din. Okay? Wala po silang Diyos na tulad natin. Amen. Tuloy po tayo. Narito po makikita natin dito, ito po ang Babylon or Babylonia, andun po ang Babylon, ayan, andyan po. At dito po, nandito po ito sa tinatawag natin sa modern Iraq po. Nasa Iraq po ang Babylon. Ayan po makikita natin, Babylonian Empire, yan pong kulay orange na yan, o ayan. Diyan po, yan po ang Babylonian Empire na napakalaki. Alright, makikita po natin dito ang Tigris River at saka Euphrates River, andito po ang Babylon. Nakikita nyo po ba? Dito naman po sa malaki-laking mapa, makikita natin, andito yung Babylon, ayan po ang Tigris River at saka yung Euphrates River. Amen? At ito po ay nasa bayan o nasa nasyon ng Iraq. Alright, yung po tinatawag nating Iraq ngayon. Ngayon, meron na po kayong at least idea dyan kung nasaan ang Iraq at kung saan lugar, kung nasaan ang Babylon at kung nasaan ang Iraq. Okay? O, tuloy po tayo. Ayan po. So, Jesus Christ was born during the reign of the Roman Empire, which assimilated the paganism of Babylon. Kaya po, nung panahon na yon ay ginamit ng mga Roman Empire yung mga ikinalat na paganong pagdarasal o pananampalataya ng Babylon. Amen? Okay? Then came pagan Roman Emperor Constantine. Okay, dumating na hanggang ngayon po, doon po sa salaysay natin, maikling salaysay, dumating na po yung natawag natin si Constantine. Siya po ang paganong Roman o Romanong Emperor o Emperor na Romano. Okay? Siya po ay paganong Roman Emperor, Constantine. Okay? Kaya po si Constantine po ay pagano na siya po ang lahat ng ginagawa niyang pagdarasal at pagdiriwang o yung mga gawa niya po ay ayon po o gagaya po o katulad po ng mga ginagawa doon sa Babylon. Amen? Nasusundan niyo po ba ako? Okay, tuloy-tuloy lang po tayo at huwag niyong kalimutang isulat ang inyong mga tanong. Okay, pero nagkataon po doon na maski na pinakakain niya ang mga saliw ng mga Kristiyano, sinusunog niya, pinapatay niya, lalo naman dumadami ang mga Kristiyano. Kaya hindi niya na alam kung ano gagawin niya. Hanggang nakaisip siya ng paraan na, alam po, sinasabi po natin dito sa English po, sinasabi natin, if you cannot lick them, join them. Ibig sabihin, kung hindi mo sila masisiwata, hindi mo sila mawawasak, makisama ka na lang sa kanila. Ayun. Ganun po ang ginawa ni Constantine. Ang ginawa niya po nitong paganong Romanong Emperor na ito. Sinabi niya na siya daw po ay magko-convert na. Siya po ay gagamitin niya na ang Christianity na pinaka-opisyal na reliyon ng Roma. Okay, kaya po nagkataon yon, naging opisyal po na religion ng Rome ang Christianity. Kaya po
si Constantine po, bagamat siya ay puno na ng Christianity nung panahon na yon ng Roman Empire, siya din po ang pinuno ng mga paganong pananampalataya nila. Amen? Kaya dalawa po eh. Kaya wala pong maniwala na talagang si Constantine po, yung emperor na Romano na si Constantine, ay tunay na naging Kristiyano. Sapagkat habang siya ay pinuno po ng Kristiyano, siya din po ay pinuno ng mga pagano doon sa Roma. Amen? Patuloy po tayo. Kaya po ang nangyari dito, nang dumating na sa pamumuno po ni Constantine, inihalo po ang Christianity doon sa kanilang mga gawang pagano. Sapagkat ang Roman po, mahilig po yung kumopya eh. Kukunin niya ang gusto niyang makuha pang sarili niya. Kaya ginawa ni Constantine, inihalo niya ang paganong gawa nila doon sa Christianity. Okay? Ayan po, tandaan niyo po, inihalo ni Constantine yung mga paganong gawa nila doon sa Kristyanismo o sa Christianity. Amen? Okay, patuloy po tayo. Ang una pong ginawa ni Constantine, naririto po pala tayo, ang unang ginawa ni Constantine ay sabi niya, palitan natin ang araw ng pananalangin. Sapagkat pagano po si Constantine, ang araw ng kanilang sambahan ay linggo. Kaya ang sabi ni Constantine, unang-una niyang iniutos, nang sinabi niyang siya ay pinuno na ng Christianity o ng Kristyanismo, ang sabi niya, okay, ibabalik ko na lahat ang inyong mga ari-arian, wala na akong ipapapatay, wala nang ipakakain sa leon, wala na ikukulong, kayo ay may kalayaan na, ako ay pinuno na ng inyong Christianity, kaya wala nang papatayin sa inyo. Ngunit, ang unang gagawin natin ay papalitan natin ang araw ng inyong pagsamba. Gagawin nating linggo. Sapagkat ang linggo po ang siyang araw ng sambahan ng mga pagano. Wala pa akong sinasabing masama ang linggo sapagkat lahat po ng araw na ginawa ng Diyos ay tama. Sa kasaysayan lang po, ito po ang nangyari na pinili ng mga pagano na linggo ang kanilang pagdiriwang. Kaya sinabi sa paghahalo ni Constantine, inihalo niya ang pagano sa Kristyanismo o sa Christianity, kaya sinabi niya papalitan ang araw ng pananalangin at gagawin ng linggo. Amen? Ayan po na pag-aralan natin at mapag-aaralan pa natin uli yan. Amen? Tuloy po tayo. Number 7, Mary worship replaced the ancient worship of the mother goddess Semiramis of Babylon. Doon po sa na yun, alaman po natin yan na si Semiramis po, kung natatandaan nyo, ito ang asawa ni Nimrod at ang anak nila si Tammuz. Okay, nung nawala na po si Nimrod, si Semiramis po ang naging sun goddess. Alright? Kaya po dito, ang nangyari po, pinalitan nila, nang dumating na nga si Constantine, papunta siya na sa Christianity, nakita niya na story ni Mary, lahat and everything, pinalitan nila ngayon si Semiramis ng Babylon, pinalitan nila ang pagsamba sa kanya. Ang ginagamit nila ngayon sambahin, si Mary po. Kaya yung pong Mary na sinasabi natin dito ay hindi po yung Mary ng Katoliko, ng Biblia po. Ito po malalaman natin ay ginawa ng Katoliko na sambahin si Mary. Ito po ang Mary ng Katoliko sapagkat mapapatunayan po natin na walang sinabi si Mary na sambahin siya. Amen? Sapagkat sinabi niya siya ay makasalanan din at sinabi niya siya ay maid servant lang. Siya ay tagasunod lang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Okay, kung medyo nalilito po kayo, isulat nyo lang at atin pong ipapaliwanag na muli. Okay, kaya po, ayan na nangyari. Kaya nangyari po, nung napalitan na ng worship, si Semiramis, napunta na ngayon sa iba't ibang klaseng pananalangin. Pero, ang makikita nyo po dito, marami pong merong mother and child. Sapagkat si Semiramis, ang anak niya si Tammuz, ito po ay wino-worship o pinananalanginan ng mga tao na mother and child. Kaya po sa mga iba't ibang nasyon, nahawa na rin sila, meron din silang mother and child, Holy Mother and Child. Okay? Tulad po sa Chinese, meron po silang Holy Mother, Xing, Mu, and San. Alright?
Sa German po, meron silang Hertha at yung anak ni Hertha. Okay? Sa Scandinavians po, meron silang Disa na meron ding anak. Kaya wino-worship din yun. Sa India po, meron silang Indrani, Mother Indrani with child. Okay? At great goddess po si Isi na meron po siyang anak, ang pangalan po Iswara. Okay, sa Greek naman po, si Aphrodite po, yung goddess po of love and beauty, may anak din siya. Wino-worship din niya. Sa Egypt po, yung Holy Mother na si Isis, na yung anak niya ang pangalan Horus. Kaya makikita po natin dito na sa Babylon po, yung mga ginagawa nilang pagsamba doon kay Semiramis at doon sa anak niyang Tammuz, mother and child, kumalat po yun. Hanggang sa pinalitan siya, si Mary na po at ang ating pong baby Jesus po, yung po ang ginawa nila. Kaya yung po ang wino-worship na ng Katoliko. Amen? Napalitan na po. Kaya hindi niyo po ba naunawaan niyo po ba na ang mga Katoliko, ang tunay na pangalan ng Katoliko ay Romano Katoliko? Kaya po Romano Katoliko sapagkat nanggaling sila doon sa Roman. Nanggaling po sila doon sa sinimulan ni Constantine the Great. At alam po natin si Constantine the Great ay isang pagano. Amen? Nakukuha niyo po ba ako? O tuloy lang po tayo. Kaya po ayan po ang mga sumunod-sunod ng mga nasyon, may kanya-kanya na silang mother and child na sinasamba. Okay, patuloy po tayo. Ito po yung mga litrato na nakuha ko sa internet po o sa iba-ibang mga libro na aking nabasa at nasaliksik. Ito po si Xing Mu and Child. Ayan po. Ito po sa Chinese naman po ito. Ito naman po sa India, si Indrani, yung mother po, Indrani, at saka yung anak niya. Ito po sa Hindu po ito, si Devaki, at saka yung anak niya, si Krishna. Okay. At ito naman po sa Egypt, si Isis po, at yung anak niya, si Horus. Kaya yan po, makikita nyo, at diyan po nagsimula ang pag-worship doon sa Katolikong Mary. Gumawa lang po sila ng sarili nilang Mary. Kaya hindi po yun ang Mary ng Bible. Gumawa po sila ng sarili nilang Mary at yun po sinasamba nila sapagkat sa Bible po, hindi naman po sinasamba si Mary at walang utos ng Diyos na sambahin si Mary. Amen? Pero dito po, sa Babylon po, diyan po lumaganap yung mga pananampalatayang pagano nila doon sa iba't ibang mother and child. Kaya ginaya po nila yon doon mula po doon kay Semiramis, kay asawa po ni Nimrod, at saka yung anak nilang si Tammuz. Okay? Kaya mula po sa Babylon, nagsimula na po doon ang pagsamba at paggawa ng Diyos-Diyosan na ina at anak. Ina at anak. Marami po yan, makikita nyo po. I-google nyo lang po at marami kayong makikita sa internet, sa Wikipedia, Encyclopedia Britannica, etc. Amen? Kaya ayan po, masdan ninyo. Kaya dumating po ang Katoliko doon sa sambahin si Mary at nilagyan po nila ng ating picture po ng ating Panginoong Jesucristo nung bata pa siya. Kaya po, kung titingnan nyo, mahirap mong sabihin ng Katoliko ay kulto sapagkat sinasamba din nila ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ginawa po ng Katoliko sa makikita natin at mapapatunayan, inihalo nila yung mga paganong pananampalataya, paganong gawa. Okay, sa mga ritual nila, mga pagano po. Amen? Patuloy po tayo. Ngayon, si Diana po ito po ang estatwa ni Diana. Alright, at makikita niyo po dyan ay may mga hayop po dyan, may mga leon dyan. Dito po sa ibaba makikita niyo may mga hayop pa yan, no? May sungay pa yan, no? Baka ito ata o whatever hindi mo makita. Si Diana po, ito ang Diyos-Diyosan ng doon po sa bayan ng Ephesus po. Na ito po, nandun po ito sa New Testament, makikita nyo po at sinasabi ni Paul, binibigyan sila ng babala na huwag nilang sasambahin si Diana. Si Diana po ay Diyos-Diyosan ng virginity at motherhood. Doon po sa si Diana po ay goddess po, Diyos-Diyosan ng virginity sapagkat siya po ay walang asawa. Okay? Pero siya ay may anak. Alright, ngayon dito po sa
sa atin po, ito po ay mga Greek mythology. Ito po yung mga, ano ba tawag sa mythology? Ito po mga kwento-kwentuhan lang o alamat, kung tawag natin sa Tagalog, at wala pong katotohanan. Ito po ay ginawa nilang Diyos-Diyosan at naging Diyos nila. Kaya kung sila po ay hihingi ng anumang bagay, dito po sila hihingi. Kung hihingi sila ng anak, ang babae po, dito po sila mananalangin. Bagamat ito ay alamat lamang, ito po ay naging tunay na paniniwala nila. Kaya ito po, tumayo po ng rebulto dito si Diana at makikita niyo po ang mga hayop. Diyan kasama niya dito sa rebulto niya. Kaya makikita niyo po yung pananalangin nila na may kasamang mga hayop. Ito po ay nagbibigay sinyalis lang na ang mga pagano po, ito po ay gawa ng mga pagano. Amen? Dito naman po, gumawa sila ng estatwa po ni Mary, ng Mary po, Catholic Mary. Kaya po sinasabing Catholic Mary sapagkat ang pinapanalanginan po nila ay hindi po ang Mary na nandoon sa Bible. At wala pong sinabi si Mary na siya ay panalangina sapagkat siya ay tao lamang at kailangan niya din daw po ng tagapagligtas. Amen? Kaya dito po makikita ninyo sila ay gumawa ng estatwa ng kanilang Mary, meron pong buwan dyan, at makikita nyo po dito may hayop din. Ayan po, may halong hayop din po yung estatwa. Kaya kung mananalangin ka dito, parang nananalangin ka rin nakasama yung ahas. Parang nananalangin ka doon, dahil ito po, nasa itaas yan Di pagluhod mo, nandun yung ahas, kasama na rin ang panalangin mo doon sa ahas. Hindi po ba? Okay, kaya po, Mary was substituted to Diana. Kaya si Diana po unti-unting nawala na, at nung dumating ang Katoliko, okay, dumating na po ang Katoliko sa sa pamumuno ni Constantine, ang Emperor Constantine po ng Romans po, ayun. Kaya ginaya din nila ito, napalitan na si Diana, ang pumalit po si Mary. At yung estatwa po niya ay may hayop din, tulad din ng kay Diana, na may mga hayop din. Ayan, I think leon po ito Okay, at ito pa, sa ibaba, may sungay po yung hayop na yan. Ayun po, okay. Kaya yan po ang pasimula natin. Alright, ngayon, tingnan po natin ito. Ngayon, ang mga santo naman, na ginawa ng Romano Katoliko, mga estatwa pong ginawa nila, ay may mga hayop din, katulad si Saint Lazarus. Ayan po, may aso yan. Kapag yan po ay dumuluhod ka, nakita mo yung rebulto na yan, pagluhod mo dito, pati aso kasama, pagkat nandun po sa rebulto yung aso. Ganon din po dito, kay Saint Martyrs de Tours, ito po, kabayo naman. Ito po kay Saint Martha, dragon naman, ang kasama niyang hayop. Amen? Kaya dito po sa mga rebulto, huwag po tayo basta luluhod na lang, pagkat ito ay rebulto ng gawa ng tao, gawa ng plastic o anumang bagay, semento, kahoy, inukit sa kahoy, o anuman. Alright? Dito naman po si Francis de Assisi, may mga hayop na aso at may mga ibon. At dito naman po si Martin de Porres ay aso po. Ito po ang paborito kong santo nung ako po ay Katoliko pa. Ako po ay naging Katoliko for 33 years. Mula po akong ipinanganak, ang mga magulang ko po ay namatay na Katoliko. Ngunit ako ay naniniwala na tumanggap din ang aking ina bago siya mamatay, sapagkat nung panahon po yun ay pinatanggap po siya. Amen? Ito po si Martin de Porres, ang paborito ko pong santo noon. Doon po sa Gagalangin sa Manila, doon po ako nananalangin dito. At doon po, mismo po doon, nakikita ko meron din pong aso. Tulad po ito, eksakto po, itong rebultong ito, ganyan po ang nandoon sa simbahan sa Gagalangin, Manila po. Okay? Kaya pagluhod ko po, ngayon ko lang naalala, pagluhod ko pala dito, pagpanalangin ko kay Saint Martin de Porres, kasama na yung aso. Dahil nandun din po yung aso naka-elevate din po kasama niya. Amen? Okay, kaya yan po ay mga pasimula lamang ng ating mga pag-aaral at marami po kayong matututuan. Kaya kapatid, humanda tayo sa pag-aaral at ating i-focus ang ating atensyon, ibigay natin lahat sa ating pag-aaral, okay, sa kaluwalhatian ng Diyos. Tuloy po tayo. Okay, so ito na ngayon, andito na tayo, magsisimula ngayon tayo mula doon kay Constantine. Alright, yung naunang pagtuturo natin ay introduction yon. Kaya magsisimula ngayon tayo mula doon sa kay Constantine, yun ang origin
ng Catholicism. Amen? Okay, kaya ito, what is the origin of Catholicism? Saan nagsimula ang Catholicism? Alam po natin yan. Nagsimula na po yan nang dumating si Constantine at siya ay nagkaroon ng conversion, ng pagbabago, at kanyang sinabi na siya na daw ay magiging Kristiyano. Alright? Alright, the Roman Empire, kaya yun po, yung panahon na yun ay Roman Empire po, at sila po ay pagano din, at ginaya lang nila yung mga nakikita nilang mga paganong gawa na gusto nilang gayahin din. Amen? Kaya po ang Roman Empire po, ang Roman po ay mga pagano. Amen? Okay. Founded by Roman Emperor Constantine, alright, converted to Christianity but also headed the Roman Empire pagan ritual. Bagamat po siya ay pinuno ng Kristiyano, sinabi niya, siya ang gobernador, siya ang emperor. So, kung ano magustuhan niya. Kaya sabi niya, okay, ang official na religion natin ngayon ay Kristyanismo o Christianity, ngunit ito po ay sinamahan niya ng mga paganong gawa. Alright? Ngayon po, doon sa Roman Empire po, na-divide po yan. Yan po ay merong Eastern and Western Roman Empire. Okay, ang Western po, yun po ay headed by Pope in Rome. Yung West po, malaki po daan kasi ang Roman Empire kaya nahati po yan. Yung Western po, dito po nandito ang Papa sa Roma. Okay, siya po ang pinaka-head dito sa Western Roman Empire. Doon naman po sa Eastern, si Emperor Constantine. Ito po nandun sa Turkey. Okay, at doon po sa city na natawag nilang Constantinople. Makikita po natin yan. Kaya tandaan nyo po, ang Roman Empire po ay nahati. Dalawa po, isang Western tsaka Eastern. Ang Western po ay Papa sa Roma, ang pinakapinuno. At dito po sa Eastern Roman Empire, si Constantine the Great. Amen? Okay, patuloy po tayo. Ito po naman ang mapa para makita ninyo. Okay, ito po ang Rome. Andito po sa Italy. Nandito po ang Rome na makikita ninyo. Rome, capital of Italy, originally capital of the Roman Empire headed by the Pope. Kaya ito po ang head office ng Roman Catholic Church. Ito pong Rome. Okay, ngayon si Constantine, dito po siya sa Istanbul. Okay, doon po sa city na ang tawag na Istanbul. Yung pong Istanbul nandoon sa Turkey. Alright? Kaya po may idea kayo, ang Papa po sa Rome, si Constantine po, Roman Emperor Constantine, dito po sa Istanbul, sa Turkey. Alright? Okay. Tuloy po tayo. Ayan. Ngayon, ang tanong po natin dito, ang Catholicism ba kulto? Kulto ba ang Catholicism? Okay. Kayo po ang humusga. Ako po sasabihin ko sa inyo lahat, at bago po sabihin ang aking opinion, kayo po ay bibigyan ko ng informasyon at kayo po ang magsabi kung sila ay kulto o hindi. Pagkat mahirap pong alamin na lahat po sila ay kulto, at sapagkat po iba-iba po sa individual po iba-iba. Okay? Tuloy po tayo. Okay, ano ba ang kulto? Napag-aralan natin ang kulto ay ito. A cult is the religious system, ritual, and worship, teaching and practices contrary to the fundamental truths of the Bible. Inasabi po dito na isang kulto po ay isang religious system o isang pananampalataya na ang kanilang paniniwala ay laban doon sa Biblia. Kontra po doon sa Biblia. Okay? Salungat po doon sa turo ng Biblia. Paano masasabi ang Katoliko ay salungat sa Biblia samantalang kung makikita natin, ang tinuturo nila ay hinggil sa ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala sila sa Trinity. Naniniwala sila na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ang Holy Spirit ay Diyos din. Kaya tama sila doon. Kaya mahirap pong masabi na totally kulto sila, na sila ay mga kulto talaga sapagkat may halo Kaya sila po ay nababaruan ng palamuti. Okay? Ang Romano Katoliko po ay nababalutan ng palamuti
ng tamang pananampalataya ayon sa Biblia, ngunit sa loob po nito ng kanilang kaisipan sa mga ginagawa nila, ito po din ay nababalutan ng mali at maruming paniniwala po. Kaya hinaluan po nila. Kaya ang Katoliko po ay Kristyanismo na hinaluan ng mga paganong gawa. Mga gawa po paniniwala na laban sa Biblia. Kaya kung makikita po nito, meron silang gawa na ayon sa Biblia at meron silang gawa din na kontra sa Biblia. Ngayon, paano mo sasabihin, kulto ba sila o hindi? Kaya ang masasabi ko lang po dito, kayo po ang humusga kung ano niyo sila titignan. At sasabihin ko po sa inyo kung ano ang huling pahayag ng Biblia, kung sila ba ay kulto o hindi. Kaya po ang salaysay na ito ay napakahaba po, 3 parte din po ito at aalamin natin lahat ang dapat nating malaman para matulungan natin yung ating mga ibang kapatiran na maalaman din nila ang katotohanan na sinasabi ng Diyos. Okay? Kaya po, ang Katoliko ba ay kulto o hindi? Aalamin po natin yan. Ang una ko lang po sinasabi sa inyo, magkahalo po. Sapagkat sinasabi dito, ang kulto ay yung nagtuturo na laban sa Biblia. Katulad po ng Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses at iba. Okay, sila po ay tunay na laban sa Biblia sapagkat sinasabi nila na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Ngunit ang Katoliko, hindi po. Naniniwala sila sa Trinity. Kaya tama po yun. Umaayon po tayo doon. Ngunit marami po silang inihalong lason ng karunungan na galing sa pagano. Yung po ginagawa nila. Napakarami po. Amen? Kaya po, magkahalo po yun, kaya hindi mo maeksaktong masabi na sila ay Katoliko. Ang ginagawa po nila, binabalat kayo nila, binabalutan nila ang sarili ng mga leaders nila na sila ay banal, sila ay nananalangin, lahat and everything. Pero yung pong paraan ng pananalangin nila at pananampalataya nila ay gawa ng mga pagano. Amen po ba? Gawa po ng mga pagano. Kaya sila may paniniwalang tama at may paniniwalang mali. At sa dami ng paniniwala nilang mali, natatabunan na yung tamang paniniwala. Amen? Okay, patuloy po tayo. Ito po, okay? Ang pagan ritual of worship po nila. Sila po ay sumasamba sa mga estatwa. Estatwang gawa ng kahoy, inukit sa kahoy, estatwang gawa ng semento o concrete, estatwang gawa ng plastic o estatwang gawa ng plaster o anumang bagay. Pagkatapos po doon, adoration of religious leaders. Pinasamba po nila, although ang sabi lang po nila ay ito ay respeto lang. Ngunit kapag ikaw ay lumuhod, hinalikan mo ang kamay, ito po ay gawain ng mga pagano. Ito po ay pagsamba ng mga pagano. Kaya po, makikita natin dito, ito po ang mga halo nilang maling gawa na galing doon sa gawa ng mga pagano. Ito po ang paganong pananampalataya. Amen? At pagkatapos po dito, worship of Catholic, Mary, and Saints. Ayan po, ayan po bino-worship nila si Mary, yung Catholic Mary nila, at yung mga santo. At kung ano-ano po, iba't ibang mga kahilingan, iba't ibang santo po. Kung gusto mo manalangin na maganda ang iyong paglalakbay, pupunta ka kay Saint Christopher. Siya po ang Diyos ng paglalakbay. Kung ikaw po ay mahirap, kailangan mo ng tulong, pumunta ka kay Saint Martin de Porres, yung pong paborito kong patron noon. Okay? At kung ikaw naman ay may mga bagay na malaking problema, pupunta ka naman kay Saint Jude. At kung ikaw naman ay may iba pang mga bagay na gusto mong hilingin, ikaw ay isang magulang, pupunta ka naman kay Mary. Ayun po, iba-iba po. Kaya wala pong sinabi sa Biblia na tayo po ay manalangin kay Mary. Wala po tayong sinabi sa Biblia na tayo po ay manalangin sa mga santo. Wala po yan. Iisa lang po ang daan patungo sa Diyos at iyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Okay, patuloy po tayo. Pang-apat po, sinasabi dito, confession and absolution of sins by religious leaders. Sinasabi po dito na ang kanilang mga religious leaders, ang Papa, Cardinal, Bishop, Pare, sila daw po lahat ay mayroong karapatang magpatawad ng kasalanan. Pero sinasabi po sa Bible na ang pagpapatawad po ng kasalanan ay sa Diyos lamang.
Ang Diyos lamang ang may karapatan at may kapangyarihan magpatawad sa pagkakasala ng tao. Pero sinasabi po nila na yung mga leader nila ay parang Diyos din, na marunong magpatawad at may karapatan daw magpatawad sa kasalanan ng tao. Amen po ba? Kaya ito po ang mga lason na ginagawa nila, mga practices po, mga gawang pagano ng kanilang pananampalataya. Bagamat po, mayroon silang tama din sa paniniwala doon sa Holy Trinity, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, pagka-Diyos po ng mahal na Espiritu Santo, pagpapanganak po na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo by virgin birth. Tama po yun. Kaya po, binabalutan nila yung masasama nila at mga paganong pananampalataya nung tamang paniniwala sa Bible. Okay? Kaya yan po makikita nyo yung mixture po. Kaya ito, kung titingnan natin ay hypocrite po ang matatawag natin sa Katoliko sapagkat sila po ay nagbabanal-banalan lamang. Banal-banalan lang po ginagawa nila. Kung baga sa sila po ay actually nililinlang lang tayo, niloloko lang tayo nitong mga leader nila mula po sa Papa hanggang pababa, hanggang pare, tayo po ay niloloko lang. Kapagkat ang mga ginagawa nilang turo ay mali. Hinahaluan nila ang tamang paniniwala sa Biblia po nung mga gawang mali nila. Pagkat ang gawa nila po ay galing doon sa mga pagano. Kaya ang tawag po sa kanila ay Romano, sapagkat ang mga Romano po ay mga pagano. Kaya ang tawag sa kanila ay Romano sapagkat ang kanilang mga gawa ay galing doon sa mga paganong Romano. Amen? Okay, patuloy po tayo. Who are the leaders of the Roman Catholic Church? Sino ba ang mga pinuno ng Roman Catholic Church? Alam po natin yan. Nagsisimula po ang head office nila sa Rome. Ang head office nila o yung po pinaka-opisyal na lugar o opisina nila ay doon po sa Rome. Alam po natin lahat yan. Rome po doon sa Italy. Ang highest leader nila, pinakamataas nilang leader po, ang tawag ay Pope or Papa. Kaya doon po ang mga tao halos lumuluhod kay Papa, hinahalikan ng kamay, etc., etc. Yun po ay isang sinyales ng isang paganong religion. Okay, yung pong sambahin mo ang iyong pinuno at iyong purihin at iyong parang i-adore mo na, parang wino-worship mo na pagkat lumuhod ka. Si Peter po, nung lumuhod po si Cornelius, ang sabi po ni Peter, tumayo ka dyan, Cornelius, huwag mo akong sambahin. So, sa mga twist na sabi ni Peter, yung pagluhod parang pagsamba na rin yun, hindi po ba? Okay, when it comes to religious system. Alright, kaya sabi ni Peter, tumayo ka dyan, Cornelius, ako ay tao lamang, huwag mo akong sambahin. Pero po ang Papa tumatanggap noon. Ang mga kardinal, bisya, pare, lahat po lumuluhod, lumahalik sa kamay. Amen? Kaya po, yung po ay isang sinyalis na nagsasabi ng isang kulto. Alright, tuloy po tayo. Historical portrait of the Pope. Okay? Ito naman po, tingnan po natin ang mga history ng mga Pope. Na sinasabi nila na sila ay leader, sila po ay banal, sila po ay walang pagkakamali. Yan po ay natawag lang doktrina ng infallibility ng Pope. Tignan po natin kung ano talaga ang nasa sa loob nila. Sapagkat sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sila po ay parang mga tupa, nakabarong tupa. Pero sa loob po ng kanilang pag-iisip, sila po ay parang mga leon po, mga lobo na maninira at wawasakin ang iyong kinabukasan. Amen. Tignan po natin. Si Pope Sergius III po ay mayroong anak na bastard son. Siya po ay nagkaanak doon sa isang mistress, sa isa pong babae na ang pangalan po Marozia. Okay? Yung anak nila po ay naging papa din. Yung anak niya doon sa babae niya na ang pangalan po ay Marozia. Ang reference po niyan ay sa internet. Kaya kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan, pumunta po kayo sa internet. Isulat nyo lang po i-type nyo lang po ang Pope Sergius III at makikita nyo po ang katibayan. Amen? Ito pong papang to ay may anak doon sa labas sa kanyang babae. Ang pangalan po ng babae niya ay Marozia at yung anak nila ay naging papa din. Anong klase bang turo yan? Na sinasabi nila na malinis sila.
para silang nicho. Yun din ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sila ay nagbabanal-banalan para silang nicho, na yung labas ay malinis, ngunit yung loob, punong-puno po ng kalansay at punong-puno ng karumihan. Wow! Ayan po ang leader nila. Marami pa po yan. Tuloy-tuloy po pag-aaral natin. Ito po, si Pope Silverius po, okay, ang nakalagay po dito, bastard son from his prostitute mistress became Pope then Hormidas. Kaya ito si Silverius po, siya din po ay may anak sa labas, meron pong babae siya, nanganak po, at yung anak nila naging papa din. Oh, wow! Ito po, napakarumi po ng mga gawain nila dito eh. Tingnan po natin yung iba. Si Pope John the 11th po, bastard son naman siya ng prostitute mistress na naging Pope Sergius XI. So, ang tatay po ni Pope Sergius the third po ay anak ni Pope John the 11th. Okay? Pope John 11 po, ang anak niya si Pope Sergius the third. Amen? Kaya yan po. Ayan ba mga leader na gusto niyong maging leader? Yan ba ang leader ng mga Katoliko? Bakit sila ganyan? Ayan po. Diyan makikita ang mga paganong gawa nila. Ayan po ang mga turo nila ay hindi mo mapapaniwalaan sapagkat may kahalo pong kasamaan, may kahalo pong kalapastanganan sa Diyos. Amen? Okay, ito po naman yung mga ibang bastard son, itong mga anak sa labas. Okay, sila ang Katolik po nagsasabi na wala pong divorce, kailangan natuturo sila na magaganda sa isang pamilya, pero sila po mismo ang sumusuway sa sarili nilang utos. Sila po ang sariling mismong lumalabag sa utos ng Diyos. Isang malaking kalapastanganan ang ginagawa nila. Okay, at tayo po ay huwag magpalinlang. Huwag po tayo maging mangmang doon sa ginagawa nila. Other bastards, sons of popes, by their prostitute mistresses. Ayan. Okay? Ito po ang mga bastard son na pinanganak doon, yung mga naanakan nilang mga babae, yung pong mga prostitute na naanakan nila. Okay? Ayan po, si Pope Boniface, Pope Theodore, Pope Pius II, Pope Agapetus, Pope Adrian, bastard children. Yan po. Ito pa po, si Pope the 12 po, yan po ay may sarili siyang harem, mga babae po ang nandoon. At yun po, natutulog pa siya sa mother niya, he slept with his mother, and then po any other woman na who can get his hands. Naku po, talaga pong, minsan mahirap pong salaysay sa inyo sapagkat po napakarumi. Napakarumi po ang ginagawa ng mga papa, ito po mga leader ng Roman Catholic. Napaka ano po, naku, hindi ko po masabi, pero kasi pag sinasabi po, nagkakaroon ka ng imagination. Pero po, iyan po ang ginawa ni Pope John XII. May sarili siyang harem. At pati siya po natutulog din na katabi niya ang kanyang nanay po. At hindi ko na alam kung ano ginagawa nila. Pero masama po ginagawa sapagkat ang sabi pa dito, at doon po kung sino mang babae ang mahawakan niya ay kanya pong ginagalaw. Alright? Ngayon, saan ko po nakita yan? Hindi ko po alam yan. Yan po ay nakita ko lang dito po sa ito po sinulat ni Harry J. Magulis. Ito po Byzantine Christianity, Emperor Church and the West. Ito po ay libro na ginawa po o pinablish po ni Rand McNally 1982. 1982 lang po ito, pages 103 to 104. Kaya yan po, kung gusto niyo pong i-verify yan, pumunta kayo sa inyong library at tandaan niyo po, isulat niyo lang po. Okay, ito po ang title ng libro, Byzantine Christianity, Emperor Church and the West, by Rand McNally. Ito po ang nag-produce ng mga libro, 1982, pages 103-104. Ang author po niyan ay si Harry J. Magulis. Amen? O kung gusto po ninyo, para madali-dali lang, pumunta po kayo sa internet at isulat nyo po ang pangalan na yan, Harry J. Magulis, o itong librong ito, o mismo itong mga pope na ito. Amen? I-type nyo lang po, i-google nyo lang po, at bibigay sa inyo ng Wikipedia, Encyclopedia, ang tamang informasyon po na inyong hinahanap. Amen? Okay.
Kaya ngayon po dito, sinasabi dito po, ito pangatlo, are the leaders of the Roman Catholic Church wolves in sheep clothing? Sila ba ay parang mga tupa, nababaruan ng barong tupa, ngunit ang kanilang pag-iisip ay wolves, ibig sabihin po masama. Sila ba ay para bang mga asong lobo na ikaw ay sisirain, gugutay-gutayin, papatayin? Sa akin pong nakikita, yan po ang katotohanan. Sapagat ang leader nila ay nandun po, talaga pong nasa mire sila ng kasalanan. Biro niyo po mga papa, kung sino-sinong babae, may harem pa sila, pati sa nanay natutulog at nakikipag-ugnayan, pati kahit na sinong babae. Wow! Yan po ay tunay na kalaswa-laswa, abomination po, kahindik-hindik na pagkakasala po yan sa Diyos. Amen? Ayan po, sabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. O kaya makikita po natin na ang Katoliko ay tutunay po, makikita mo na nakabaro silang tupa sapagkat sa labas po makikita mo tahimik sila, mapagdasal sila, may kapayapaan sila, mabuti sila, tumutulong sa iyo. Pero sa kaisipan po nila ay napakarumi po, mas marumi pa doon sa loob ng nicho na punong-puno ng kalansay at buto ng namatay na tao. Amen? But inwardly they are ravenous wolves. Matthew 23:27 po, masabi po dito, woe to you, scribes and Pharisees. Alam niyo po yung woe na yan, woe to you. Yan po parang sa akin parang equivalent po yan ng sumpa Sumpain kayo. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Kayong mga scribe at Pharisees, kayong mga nagbabanal-banalan, sumpain kayo lahat. Ayan po ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sapagat kayo ay tulad ng isang nicho na malinis at maganda lang sa labas, ngunit sa loob ito ay puno ng kalansay at ng mga malalaswang bagay. Amen. Kaya po ang ating Panginoong Kristo ay napakabait po, ngunit sa bibig niya po ay namutawi yan. Sumpain kayo, mga taong nagbabanal-banalan. Amen? Okay. Pagkat sinisira niya po at marami pong mga kapatiran na natatalisod dahil sa mali nilang pagtuturo. Kaya ang tawag po sa kanila ay ravenous wolves. Sila po ay mga lobong mababaksik na papatay sa iyo. Ikaw ay gugutay-gutayin ang iyong pag-iisip. Amen? Are the leaders of the Roman Catholic Church wolves in sheep clothing? Tuloy-tuloy lang po dito. As in sheep's clothing, ito po ginagawa nila, kaya hindi mo po masasabi. Maski ngayon po, sa mga nakatolikong nakakarinig sa akin, magagalit sila sa akin. Baka tangkain pa ang buhay ko. Pero wala po akong magawa Ang buhay ko naman po ay hawak ng Diyos. Kung oras ko na po, papayagan po ng Diyos na ako ay kanilang masaktan. Ngunit kung hindi ko pa po oras, ay wala po silang magagawa hanggat hindi matatapos ang aking misyon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Tuloy po tayo. As in sheep's clothing po, kung sila po ay nandoon sa parang barong tupa, ito po ginagawa nila. Ang appearance of doing good and helping people. Makikita mo sila ay mabait at tumutulong sa mga tao. Appearance of peacefulness, kindness, and humility. Makikita po sa kanila ang kapayapaan, kagandahan loob, at kababaang loob. Appearance of prayerfulness, ayan, makikita po natin sila po ay madasalin. Appearance of knowing the scriptures, makikita po natin na para bang alam nila ang nakasulat sa libro, bagamat ito ay hindi nila sinusunod. Okay? Kaya po, yaan po ang sinasabi natin na in sheep's clothing, hindi mo sila mahalata na sila ay isang mabagsik na lobo. Okay? O aso. Wolves in their intentions, pero po, pagiging lobo po nila o asong mabalasik, ito po ang nasa isip nila. Yung mga turo nilang mali, at saliwa, at hindi at salungat doon sa turo ng Biblia, ginagawa nila. Yung pong practice of sexual immoralities, yung pong mga gawain nila na malaswa hinggil sa sexual po, yung pong mga mga babae nila, mga anak nila, yung mga magulang nila, pati nanay po, pati mga anak po, inaanakan nila. Amen?
practice of blasphemous and ritual worship of images, yung pong kanilang gawain na sambahin ng mga santo na laban po sa Biblia, na gawa po inukit sa kahoy, gawa sa semento, gawa sa plastic, gawa sa plaster, yung po, maling-mali po yun. Yung po ay blasphemous, malaking kalapastanganan sa Diyos, affairs and association with pagan religions. Ito po ginagawa nila. May mga associations sila doon sa mga snake worshippers, fire worshippers, Hinduism, Buddhism, etc. etc. po. Pati kay Hitler, mapag-aaralan po natin yan. Mga politicians, leaders po, yan ang ginagawa nila. Accessory to killings and massacre. Ayan po, sila po ay ginamit. Sila po ay kasama doon sa pagpatay ng milyon-milyon na mga tao po. Milyon na mga tao po mula doon po sa Holocaust na aalamin natin ngayon hanggang doon po sa Inquisition. Okay? Ayan po. Kaya ito po ang mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos po, na sila ay tulad ng isang lobong mabagsik at mabalasik. Nakakatakot po. Mag-iingat tayo. Amen? Tuloy po tayo. Ngayon po, ito po naman, ang worship ng Catholic Mary. Now, ulitin ko po, ito po yung pag-worship nila kay Mary, ito ang sarili nilang Mary na ginawa nila ayon sa gusto nila. Kaya hindi po nasabi na si Mary ay nagkaanak, sapagkat po ang Diyos-Diyosan doon sa Greek po, may anak sila pero wala silang asawa. Basta nag-anak lang sila. Kaya po yung tinutulad nila si Mary doon kay Diana o sa iba pang mga Greek mythology goddesses. Yung Diyos-Diyosan nila na merong anak. Okay? Pero wala pong asawa yon, basta nagkaanak lang. Okay? Kaya si Mary po sinasabi nila na katulad din ni Diana o nung ibang Diyos-Diyosan doon sa nakita natin, sapagkat ayaw nilang aminin na si Mary ay nagkaanak matapos magkaanak, matapos niyang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sa kanilang paniniwala, ever virgin yung kanilang Mary. Ever virgin yung kanilang Mary. Yun po ang gawa nila. Pero sa Bible po, iba po. Si Mary po ay nagkaanak matapos niyang ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan niyo po ba ako? Nasusundan niyo ako? Kaya ginawa nilang Diyos-Diyosan si Mary. Kapagkat ginawa nilang Diyos-Diyosan si Mary, kailangan panindigan nila na si Mary ay hindi nagkaanak pa ng iba. Amen? Okay, tuloy po tayo. Ayan, sabi po kay Mary ito, Mother of Perpetual Health. Ayan po, ayan po mga title, mga titulo, pangalan na ginagawa kay Mary. Mother of Perpetual Health? Bakit? Hindi pa ba sapat ang Diyos para tulungan ka, kapatid? Queen of Heaven. Queen of Heaven? Queen of Heaven, yung Mary nila, sino ang hari? Ang haring Diyos. So, lumalabas ba dito na ang asawa ng Mary nila, ang ating Panginoong Diyos? Malaki pong kabulastugan yan, malaking kasinungalingan, malaki pong kalapastanganan, malaki pong kasalanan ang ginagawa nila. Fountain of Life, okay, yun daw pong Mary nila, yun daw po ang pinaka source or origin ng life. Yun po, si Mary daw po nagbibigay ng buhay. Naku, maling-mali po yan. At sinabi dito, immaculate, sinless, virgin daw po si Mary. Sinless, sinabi nga ni Mary, yung Mary's Bible, sinabi na siya ay, kailangan niya ng tagapagligtas, at siya ay alagad lamang o tagasunod lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos sasabihin mo nila dito na wala daw kasalanan si Mary. Wow. Okay, sabi po dito, si Mary daw po, our life, hope, sweetness, advocate, guardian, salvation. Ang buhay po nila ay si Mary, pag-asa si Mary, sweetness po, advocate, tagapayo nila si Mary, guardian po, magulang nila, at salvation nila si Mary. Wala namang ginawa si Mary kundi ipanganak lang. Ang ating Panginoong Jesucristo, ginamit siya na isang vessel. Kaya ikaw din, kapatid, pwede kang gamitin ng Diyos ng isang vessel. Ang katunayan po, si John ginamit din na isang instrumento ng Diyos. Ang katunayan po, nakasulat sa Biblia na si John po ay mas mataas pa kay Mary. John was greater than Mary. Yun po ang sabi sa Bible. Ipakikita ko po yan sa inyo. Saglit lang. Okay. Pangit po, Mary po as Mother of God si Mary, di nauna pa siya sa Diyos. Kung mother ka, mauuna ka sa Diyos.
malaki pong kamalian yan eh. Hinahaluan nila. Totoo po na pinanganak ni Mary si Jesus. Sa makatwid, mother po ni Jesus si Mary sa pagkatao po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ito, Lady of Perpetual Help, yun din po, Lady of Perpetual Help. Parang wala nang magagawa ang Diyos. Yan po ang mga maling turo doon sa ginawa nilang Catholic Mary. Ang ginawa po nila sa Catholic Mary, ginawa po nila itong Diyos-Diyosan. At ang isa pa po, sinabit niya pa po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po nangyari, mother and child, kaya mahirap mong tanggihan kasi inihalo ang Kristyanismo, inihalo ang katotohanan, at binaluktot ang katotohanan. Amen? Patuloy po tayo. Alright, yan po ang natin. Ito po. Ngayon po, si Mary po ay napakaraming pangalan at napakaraming sinasabi nilang kababalaghan kung saan-saan daw po lumitaw. Ni isa po niyan ay wala sa Bible. Ni isa mong katiting na sinasabi ay wala po. Yan po ay totaling pinakamalaking kabulastugan, pinakamalaking kasinungalingan, pinakamalaking kalapastanganan sa Diyos, pinakamalaking kasalanan. Amen. Kaya lahat po ng mga leaders ng Katoliko ay hindi po makakarating sa langit. Hindi ako nagsasabi nun, kundi yung po ayon sa Biblia, sapagkat sinabi sa Biblia, ang sino mang iyong itapon o kung ikaw ay maging balakid doon sa mga anak ng Diyos na malaman ang katotohanan. Ibig po sabihin, kung minamali mo ang katotohanan, itinuturo mo ang kamalian at kabulukan ng iyong pagtuturo at iyong binabaluktot ang tunay na katotohanan ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mabuti pa na ikaw ay hindi ipanganak o itali sa iyong ulo ang batong gilingan at ikaw ay itapon doon sa gitna ng dagat. Amen? Yun po ang sabi ng Diyos. Ito po, sinasabi po sa Catholic Mary po, ayan, ang tawag po sa Catholic Mary ay Lady of Medjugorje, alright, Lady of Guadalupe, Lady of Lourdes, Lady of Jasnagora, Lady of Fatima, Lady of Blanca, Lady of Copacabana, Lady of Poromoto. Napakarami pong lady. Kaya po yung mga superstition na yan po ay satanic po yan eh. Yan po ay hindi tama, yan po ay laban doon at salungat doon sa Biblia. Amen? Kaya mag-iingat po tayo. Ito po, kaya makikita po natin dito, ayan po, gumawa ng rebulto ni Mary. Ano po ang sabi ng Biblia? Sinabi po dito, they decorated with gold and silver. Ayan. Totoo naman po napakayaman po ng Katoliko dahil po sa mga nanakaw nilang mga pera sa mga hari at reyna nung unang panahon pa. Kaya kung tingnan po nila, ang kanilang mga estatwa po ay punong-puno po ng mga nakikislap at nakikinangang mga bato. At yan po, makikita natin yan. Ayan po si Virgin Mary at nandito po ang ating ang baby Jesus po na ginagawa nila parang palamuti. Ngayon, dan kasi naniniwala ang tao dito sa ating Panginoong Jesucristo, dala-dala siya ni Mary. Kaya maniniwala ka na totoo nga na sambahin ang rebulto. Amen? Pero yung po ay malaking kamalian. Yan po ang unang inuutos ng Diyos na huwag kang sasamba kanino man sa mga rebulto, kundi siya lamang. Amen? Kaya dito po, sinasabi po kay Jeremiah 10:4, they decorated with gold. At ito ay pinamalamutian nila o nilagyan nila ng dekorasyon ng ginto at silver. They set it in its place and it stands. Ito po ay nilagay nila sa isang lugar para ito po ay tumayo. Alright? And it shall not move. Para po ito hindi gumalaw-galaw, ipinako po yan. Yan po, eksakto pong lahat ng paggawa nila at ito ay kanilang ginamit doon sa prosesyon. Kaya po, makikita natin na ang salita ng Diyos ay tunay na tunay doon sa ginawa nila. Amen? Ayan po, tignan po natin. Ito po, ang close-up po nitong estatwang ito ng Catholic Mary po. Ayan po ang Catholic Mary. Hindi po yan ang Catholic ng Bible, okay?
they decorate it with gold. Jeremiah 10:4. Kinlose up ko lang po para makita nyo na punong-puno na nagkikislapang bato at ginto si Mary. Amen. At ito po, hindi ko alam, maaari po ito ay gawa ng plaster lang, ito rebultong ito, o semento, o kahoy na inukit. Okay? Kaya yan po ang sabi ng Diyos, huwag mo sasambahin yan. At sinasamba nila sapagkat ginawa nilang Diyos-Diyosan yung kanilang Catholic Mary. Amen? Okay, tuloy po tayo. Ayan pa po, isa pang litrato niyan. Jeremiah naman to, 10:5. They are upright. Sila ay nakatayo. Like a palm tree. Tulad po ng isang puno, nakatayo sila. There is no breath in them. Ayan, wala pong hininga yan. Estatwa lang yan eh. Okay? Though one cries to it, yet it shall not answer. Maski na umiyak ka dyan, hindi sasagot yan. Yan po sinasabi sa salita ng Diyos kay Jeremiah 10:5. Ayan po makikita natin, nakakatakot po yan kung titignan mo, luluhod ka dyan. Amen? Kaya yan po wag natin gagawin. Wag tayong sasamba sa estatwa. Ang sabi po ng Diyos, yung naniniwala sa Kanya ay sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Ang ibig po ng espiritu sa iyong kaisipan. Sambahin mo ang Diyos at sa katotohanan. Amen? Okay, patuloy po tayo. Dito po makikita natin, napakarami pong tao dyan sa paligid niyan. They worship it. Okay, sinasamba nila itong estatuan to. Pero ito po ang sabi naman sa Jeremiah 10:5 po, tuloy-tuloy lang. It cannot go or walk. Hindi naman ito makalakad o makatakbo sa sarili niya. They carried it. Ito po ang sabi mismo dito sa Bible. They carried it on their shoulders. Sa ngayon po dito, maaaring they do not carry kasi nung una nung bata pa ako, nakikita ko yan, pasampasan yan ng mga tao. Sa kapanahonan po ngayon, nagkaroon na tayo ng high-tech, kaya meron na tayong mga automatic na kariton, na yun na ang nagdadala. Pero sinabi po dito ng Diyos na ito po ay dating pinapasan-pasan dito sa kanilang balikat. Kaya hanggang doon po sa pinakamaliit na letra, sinasalaysay po ng Diyos kung ano ang ginagawang pagpuri dito po sa mga anitong ito, sa mga rebultong ito. Amen. Yan po ay mag-ingat po kayo at huwag nyo po yung gagawin sapagkat yan po ay laban at kalapastanganan sa Diyos ang sumamba sa mga rebulto o anito. Amen. Okay, tuloy po tayo at sandali lang po. Okay, magpatuloy po tayo. Ayan. Ito na po yung prosesyon. Ayan po makikita nyo, napakarami pong kabataan yan na naliligaw po at inilagaw ng Romano Katoliko. Sabi po dito, they are dull-hearted, blind, following the blind. Nasabi po dito sa Jeremiah 51:17, sila po ay marupok ang kanilang pag-iisip at bulag ang kanilang paningin na sumusunod lamang doon sa mga leader nila o namumunong bulag din. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay susunod sa bulag at ikaw ay mabubulag at bulag din kayong dalawa, kaya kayong dalawa ay madarapa, kayong dalawa ay mahuhulog doon sa bangin ng kawasakan, sa bangin ng kasalanan. Amen. Kaya pag-aralan po natin ang ating pananampalataya. Amen. Kung ito po ay tungkol sa Diyos o tungkol doon sa kasamaan. Amen. Tuloy po tayo. Ito po, sa Hosea 4:6, sinasabi naman po, my people perish for lack of knowledge. Ang aking mga tao, ang aking mga anak, sila ay nawasak dahil sa kawalan ng karunungan. Kaya po kapatid, mapalad ka at nandito ka ngayon at ikaw ay nakakapag-aral. Ang mga tao pong walang karunungan sa Diyos, wala pong tiyagang mag-aral, sila po ay mawawasak sapagkat kung ikaw ay walang karunungan na galing sa Diyos, ikaw ay tuluyang mabubulid sa kasamaan, ikaw ay tuluyang mabubulid, mahuhulog doon sa balon ng kasamaan. Amen? Kaya mapalad ka kapatid, mapalad tayong lahat na nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Okay, patuloy po tayo. Ito po, ang pangalawa pong turo, hinggil kay Mary, yung pong Assumption of Mary, Catholic Mary po to heaven. Sinasabi po, ito po ang turo ng mga Katoliko o ng mga leader po ng Katoliko na si Mary daw po ay iniakyat doon sa langit. Wow!
Naku, alam niyo po, wala po sa Biblia yan eh. Ito po ay katawa-tawa lamang. Pero, kung hindi niyo po sasaliksikin, maniniwala kayo. Sapagkat ako po, nung ako po ay Katoliko, dating Katoliko, naniwala po ako dito eh. Talaga pong totoo ang paniniwala ko. Ako po linggo-linggo nangungumpisal. Maski na wala akong kasalanan o nagawang kasalanan, nangungumpisal ako para lang magkapagkomunyon. Sapagkat yun po ang regulasyon, yun po ang unang dapat gawin bago ka makasali doon sa komunyon. Kailangan magkumpisal ka. Kaya ako po linggo-linggo po ang pangungumpisal ko. Hanggang matutuhan ko po at maalaman ng mapag-aralan po ang Biblia, malaki pong kalokohan na sinasabi nila, malaking kalapastanganan. Ito po ay walang katotohanan. Amen? Tayo po ay niloloko lamang ng mga leaders po, ng mga Katoliko mula po sa Papa, Bishop, Cardinal, Pare. Wala po yan. Hindi po totoo yan. Pinakita ba sa inyo ang katibayan? Wala po, di ba? Kwentuhan lang ng kwentuhan, pagpapakita lang ng magandang ugali. Sa labas lang po, dahil nasa liwanag eh. Pero pagdating po dun sa kadiliman, ano na ginagawa nila? Minumulestya ng mga pare ang napakaraming mga bata. Amen? Yan po ay pag-aaralan natin at matututuhan natin. Amen? Kaya yan po, ito po, malaking kalokohan po ito, hindi po ito totoo. Hindi po umakyat yung Mary nila, yung Catholic Mary nila doon sa kalangitan. Wala pong sinasabi na ang Biblical Mary po ay umakyat sa langit. Amen? Okay, tuloy po tayo. Ito naman po, the crowning of Catholic Mary. Sinasali din po nila, yung Diyos-Diyosang Mary nila na ginawa nilang Diyos-Diyosan ay pinatungan daw po. Ginawa pong Queen of Heaven, ginawa pong Reyna sa langit. Naku, ito lang po, parang cartoons lang ito kung titignan natin eh. Wala pong katunayan yan. Nakakita na ba kayo nagpare o ng Papa o whatever na pinakita ang katibayan na yung Mary nila, yung Catholic Mary nila ay naging reyna o ginawang reyna o pinutungan ng corona bilang isang reyna doon sa langit? May Bible sila eh, di pakita mo. Pumunta ka doon sa pare o doon sa arsobispo o kanino man. Pakita mo, Father, pakita mo nga sa akin dito, saan ba naririto na si Mary, yung Mary natin, yung Catholic Mary natin, ay pinutungan ng corona? Wala kang makikita. Kaya nila ito ginagawa sapagkat gusto nilang maging Diyos-Diyosan, yung Mary nila, yung Catholic Mary nila. Gusto nilang maging Diyos-Diyosan. Amen? Okay, tuloy po tayo. Ayan po, so, mula doon, naka-imbento na sila ng rosary at ng brown scapular. Yan pong rosary na yan, ayan po, kung makikita natin, kung hindi man pinanggalingan, kung hindi man tulad, kung hindi man ito ay gaya, ito po ay makikita natin sa India. Sa India po, lalo na sa India, gumagamit po sila ng mga beads. Yan po, yung mga beads na tawag niyan yan. Binibilang po nila ang kanilang pagdarasal. Ito pong paulit-ulit na pagdarasal na yan ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kang magpaulit-ulit ng pagdarasal. Ang pagdarasal ay dapat galing sa iyong kaisipan at hindi mo binibilang. Katunayan nga po, mas marami pang dasal dito si Mary kesa kay Jesus. Okay, dito po mga 50 beses mong bibigyan ng dasal si Mary. Our Father who art in heaven, 50 yan eh. 5 mysteries po yan eh. Di bali 50 Hail Mary na yan. Wow! Ilan lang ang kay Kristo dyan? Ilan lang? Siguro mga 5 lang nabanggitin nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kay Mary po, 50. Wow! Kaya po ito, dinidiyos nila si Mary. Ngayon po, nung kumalat na yan, dinidiyos sila, sabi nila, nire-respeto lang. Kahit na baguhin mo ang salita, respeto o whatever, pero yung ginagawa mo, hindi lang respeto yun. Yun ay pananalangin talaga. Yun ang worshiping Mary already. Amen? Okay. At ito po, ang kombinasyon po niyan, meron ka ng suot na rosaryo, hawak mo sa kamay, o suot mo parang kwintas. Meron ka dito na tawag nilang brown scapular. Mali po spelling yan. Brown scapular po yan. Yan po ang tawag nila. Ito po, pag suot mo yan at dinadasal mo ito, ang sabi nila, para itong anting-anting
Wow, kaya po yung mga superstition yan eh. Yan po mga superstition na yung paniniwala nila, parang amulet yan o galing o anting-anting, na pagsuot mo yan, hindi ka tatalaban ng bala. Walang mangyayari sa iyo, ililigtas ka ng Diyos. Invento lang po yan eh. Invento lang yan ng mga Romano Katoliko, mga leaders nila, from Pope, Bishop, Cardinal, Pare, lahat. Wala po yan sa Biblia. Ang katunayan po, laban yan o salungat yan sa turo ng Biblia. Ang sabi po, manalangin ka at sampalatayanan mo ang Diyos sa iyong spirit o sa iyong pag-iisip at sa katotohanan. Amen po ba? Kaya yan po, maling-mali po yan po ginagamit nila sapagkat yan po ay magandang business. Okay? Kung titignan po natin, ayan pong scapular, ayan po estatwa, iba-iba pong klaseng brown scapular yan na makikita nyo. Ang rosaryo po ay iba-ibang klase. Pagandahan po tayo. Ako po ganun din. Bumili ako at namili ako ng pinakamagandang rosaryo. Yung pong kumikislap pa pagka nasa dilim ka, nagliliwanag. Pagkat ang alam ko po ay may magkakaroon ka ng parang anting-anting o galing o proteksyon ng Diyos. Ngunit yun po ay maling kamalian po yun. Malaki pong kamalian. Pero ito po, sa pagbebenta nila ay napakalaking business po niyan. Biro po kung mayroong palagay natin 10 milyon na Katoliko, sa isa lang yan eh. Sobra-sobra ng yumaman ang Katoliko Romano. Hindi po ba? Ang Romano Katoliko. Kaya po ang idolatry, pagsamba dyan sa estatwa, dyan sa mga brown scapular na yan, yan po ay malaking negosyo. Amen? Yan po ay wala sa Bible. Laban po yan sa Bible. Salungat po yan sa Biblia ng Diyos. Yan po ay malaking kalapastanganan sa utos ng Diyos. Amen? Tuloy po tayo. Transubstantiation. Ito naman po ay yung yung sinasabi nilang pagpapalit ng anyo mula doon po sa ostia po. Ang sabi nila, ito po ay nagiging katawan. Actual po, tunay na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At yun naman pong alak ay tunay na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay napakamaling pagtuturo. Yan po ay isang kalapastanganan ng Diyos. Lahat po ng tinuturo nila ay talagang tunay pong napakarumi. At yan po ay malaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Yan po. Purgatory, yan po sinasabi nila na ito daw po ay, purgatory po ay yung isang lugar na pupuntahan ng tao sa kanyang pagkamatay, sasabunin daw po siya doon o lilinisin siya doon bago dadalhin siya sa kalangitan. Wala pong purgatorio sa Bible. Wala po. Ito po ay another invention o invento lamang ng mga leader po ng Katoliko, ng Papa sa Roma. Amen? Kaya po yan, walang katunayan yan, walang katunayan yan. Yan po ay mga proclamation lang na sinabi nila, ito na ang gagawin natin, ito na paniniwala natin, na wala naman po sa Biblia at hindi sinusuportahan ng Biblia. Amen? Okay. Immaculate Conception, sinasabi po nila na si Mary po ay walang kasalanan. Yan po alam natin malaking pagkakamali sapagkat si Mary po ay pinanganak na tao at sinabi niya na kailangan niya ng tagapagligtas. At sinabi niya rin po na siya lang ay alagad ng Diyos. Amen? At ginamit ng Diyos. Amen po ba? Kaya yan po ay malaking kamalian din. Papal infallibility, ito po ay pinoprem nila, sinabi nila na ito ay ating paniniwala noong 1854. Mula po noong 1854, yan po ang paniniwala na ng Katoliko Romano o Romano Katoliko. Ang papal infallibility po, sinasabi niya na ang papa daw po ay hindi nakakagawa ng mali. Hindi nakakagawa ng mali. Kutakot-takot na babae ang ginagawa nila. Ang anak nila, naging papa pa rin. Kutakot-takot na kalaswaan ang ginagawa nila. Pagkatapos, hindi daw sila nagkakamali. Hindi nyo po pa nakikita, napakalaki pong kalokohan yan eh. Tayo po ay niloloko lang. Wag po tayong paloko. Malaki pong kamangmangan na para sa atin na paniwalaan yan. Kaya po tayo po ay mag-aral. Mag-aral po tayo at siyasatin natin kung tama tinuturo nila. At ngayon pa lang po sinasabi ko, malaking kamalian yan. Kaya tayo po ay mag-aral. Amen po ba? At kung ako po ay mali, di sabihin nyo sa akin. At papalitan ko po ang aking pagtuturo
Pero sa nalalaman ko po at inyong mapapatunayan, wala po sa Biblia ang turo nito, yung ang Papa daw po nila ay hindi nagkakamali. Amen? Ayan po ay dineclare nila, alright, noong 1870 AD, yan po ay dineclare nila na ang Papa daw po ay makapangyarihan, parang Diyos na po na hindi nagkakamali. Malaki pong kamalian niya. Ito po, assumption of Mary, na pag-usapan na po natin dito. Si Mary daw po ay umakyat sa langit. Okay? Wala pong katunayan yan, pero ito po ay kanilang sinabi o pinoklama o ipinahayag na kanilang paniniwala noong 1950. Pero ito po ay wala sa Bible, walang biblical support po yan. Amen? Okay. Ito po, pampito po, hinggil kay Mary, sa mga paniniwala po ng Katoliko, Declaration on Non-Christian. Ito po ang Declaration on Non-Christian, yan po ang kanilang pakikihalubilo doon sa mga pakikipag-ugnayan doon sa mga paganong reliyon, tulad po ng snake worshippers, fire worshippers, Hinduism, Buddhism, and communism, and all kinds of ism po. Doon po ay nakikihalubilo sila, nakikisama sila, para po kung sabihin natin sa buhay natin, nakikilive in sila. Okay? Yun po sinasabi dyan. Tapos ito po ay naproklama noong 1965. Ito po ay naging utos o paniniwala nila na yun ang gagawin nila. Amen? Ayan po, 1965. The Roman Catholic Church committed religious fornication. Yan po sinasabing religious fornication. Okay? Of course, sa buhay natin, sa ating buhay, sa taong buhay po, ang fornication po ay yung pakikiapid o pakikisama o pakikihalubilo doon sa sexual po na hindi ka naman ikinasal. Okay? Fornication po ang tawag doon. Mali po yun. Amen? Dito naman po, fornication ang tawag dahil po sila ay nakikisama naman doon sa mga paganong reliyon na walang paniniwala sa Diyos. Amen? Tuloy po tayo. Ito pa po ang mga ibang turo po ng Katoliko na tunay pong malaking kamalian. Pangulo po, sabi nila, prayer for the dead. Wala pong sinasabi niyan sa Biblia, purgatory, alam po natin yan po ay invento lang nila, classification of sins to venial and mortal sin. Ang kasalanan po ay malaki at maliit. Kung ito ay pagkakasala, ay kasalanan mo po yan. Wala pong sinasabi sa Bible na ang isang pagkakasala ay venial at ang isang pagkakasala ay mortal. Absolution of sins by priest, wala pong sinasabi na ang pare ay may karapatang magpatawad ng kasalanan. Alam po natin, ang Diyos lang ang may karapatan at may kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Infant baptism as means of salvation, yan po ay maling kamalian din. Ang bata po ay hindi kinakailangan ng baptism sapagkat ang bata po ay wala pa sa gulang ng pananagutan. Kaya siya, ang bata po, na infant po ay mamatay, siya po ay nakareserba na doon sa kalangitan. Amen? Limbo as place for unbaptized children, o yan po ay malaking kamalian din. Nasabi nila yung mga hindi daw nabautismuhan na bata, ito po ay mapupunta sa limbo. Wala po yang katunayan, walang katibayan yan, na aayon doon sa Biblia. Ginagamit nila ang Biblia, binabasa nila ang Biblia. Tanungin mo kapatid, Father, nasaan ba ang limbo dito? Nasaan ba ang purgatorio dito? Nasaan ba si Mary ay inakyat sa langit? Nasaan ba si Mary ay pinutungan ng korona? Wala po silang makikita. Nasaan ba dito na sinasabi na ang Papa ay hindi nagkakamali? Wala po lahat yan. Okay? Procession of Saints. Ayan po, pinaparada nila ang mga santo at pinapanalanginan. Wala din po sa Biblia yon. Itanong mo yan sa pare. Confirmation for assurance of salvation. Wala din pong confirmation doon na ikaw ay kukumpilan para masiguro mo ang iyong kaligtasan. Ang tunay mong siguro sa kaligtasan ay kung ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan, maniwala ka sa mga nagawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo at tanggapin mo siyang tangi mong Diyos, tangi mong Panginoon at tangi mong tagapagligtas. Okay? Ito po, the Pope as the Holy Father. The Pope as the Holy Father. The Pope as the Holy Father, ang mga ginagawa nitong kasalanan ay hindi mo masusukat eh. Biro mo kung sino-sinong babae
ang ginagamit ng mga papang ito at yung anak nila ay nagiging papa pa rin. Pero mo multiply. Nakukutakot-takot po ang kasalanan ng mga papa kung titingnan lang ninyo. At pinapatay pa nila, nagpapatayan sila at para makuha lang yung posisyon ng pagiging papa. At hindi lang po, binibili nila din yung posisyon nila para sila ay maging papa. Tunay po na kahindik-hindik ang kasamaan ng mga Katolikong ito, ng mga leader na ito, ng mga papang ito po doon na kanilang nililigaw ang mga faithful Catholics po, ang mga tao po nililigaw nila. Ang masasabi ko lang po, ang nakakalungkot lang po ay hinahayaan natin. Hinahayaan ng maraming Katoliko, mga matatalinong Katoliko, hinahayaan nila na sila ay linlangin ng kanilang mga leader, lalo na magmula doon sa Papa, Archbishop, Cardinal, Bishop at Pare. Makikita po natin dito ang daming libo-libong pare po na gumagawa ng kalaswaan. Kalaswaan na sexual po. Okay? Okay, the infallibility of the Pope, yan po, wala daw pong pagkakasala na pag-usapan natin yan. Lahat po ito ay wala sa Biblia. At yan po ay hinaluan nila ng kanilang imbensyon o paganong gawa. Hinaluan nila ang katotohanan ng Bible. Kaya ito po lahat ay malaking pagkakasala, malaking kalapastanganan sa Diyos. Amen? Patuloy po tayo. 18 po, yung vigil po ng Eucharist. Sabi po nila, may Eucharist po tayo, yung pong natawag nilang body of Christ. Gumawa po sila ng napakalaking bilog na ewan ko po kung ano yun, kung masa yun, o flour yun, o plastic yun, o whatever. Dinikorasyonan po nila. Nilagyan lang ng mga palamuting ginto sa paligid. Yun po ay nakatayo. At yun po ay nilagay sa isang altar. Sa Santa Cruz po, Manila, doon po ako nagbibigil. Mga alas 12 po ng gabi, nandun po ako, nagdadasal ako, doon sa napakalaking bilog na tinapay na sabi nila na katawan ni Kristo. Dadasalan mo ba yun? Plastic lang yun eh. O kahoy, o anumang material, o plaster, o whatever. Dan kasi kung yung unang-una, kung yung po ay tinapay, mabubulok yun eh. Kaya hindi po tinapay talaga yun. Yun lang po ay rebulto. Similar po sa rebulto, gawa po yun ng either kahoy, plastic na pininturahan nilang puti. At yun po sinasamba nila. Sambahin mo yung kapatid. Malaking kamang mga naman. Pag-aralan mo kapatid, huwag mong sambahin yun. Kung alam mong mali yun at alam mo katotohanan, tulungan mo yung mga Katolikong nagkakamali. Ipakita mo itong video na ito. Magpakita ka at sabihin mo sa wala sa Bible na iyong sambahin yung maski na representasyon o simbolo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na yung katawan niya. Wala po sa Biblia yun. Alright? Worship, veneration of images, yan po yung mga santo na yan, ng mga iba't ibang klase po, wala po sa Biblia yan. Napag-usapan na po natin yan. Indulgences as payment for sins, ito po. Yung mga indulgences po, yan po, pag nakagawa ka ng mabuti, meron kang favor. Kaya ang indulgences po ay favor. Parang meron kang credit eh. Gumawa ka ng mabuti, meron kang credit. Okay? Parang yung credit po naman ay parang bayad sa'yo. Kaya kung tumulong ka sa kapwa mo, o nagbigay ka na sa simbahan, may indulgence ka daw. Kaya yun po, yung indulgence na yun, kaliba, nagbigay ka ng contribution na 100 piso, ngayon, pwede mong magamit yun para patawarin yung kasalanan mo na equivalent po na may halaga ng 100 piso. Wow! Yan po ay napakalaking kalokohan. Huwag po kayong maniniwala. Penance to gain forgiveness of sins. Ayon. Kaya po sa atin kung Biyernes Santo, marami po nagpapako para yung kasalanan po nila ay mawala, maugasan, at yung pong mga kasalanan nila ay hindi na ipatong sa kanila at sila po ay mabigyan ng awa ng Diyos. Hindi po ganun. Wala po sinasabi sa Diyos na isacrifice mo ang sarili mo. Ang sinasabi po ng Diyos ay sundin mo siya. Mas gusto niya na sundin mo siya, ikaw ay maging obedient sa Kanya, masunurin sa Kanya, at hindi niya kailangan ang iyong sacrifice na iyong sarili mo ipapako mo doon sa krus. Yan po ay mali. Wala po yan sa Bible.
Equality of tradition with scriptures. Kaya sa dami po ng tradisyon nila, ng superstition nila, ng iba't ibang klase po na ginagawa nila, ang sabi po nila, yung mga tradisyon nila, yun lang po ay katimbang din ng scripture. Ang sabi po ni Kristo, minamali nyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Minamali ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. Amen. Kaya wag po kayong maniniwala sa mga tradisyon ng Romano Katoliko sapagkat yun po ay walang kabuluhan, yun po ay walang reference, hindi po yun sinasabi sa Biblia, yun po ay salungat sa utos ng Diyos. Tuloy po tayo. Meron po silang natawag na holy water. Yung holy water daw po, yan po ay isang para pong ano din yan, meron pong galinghiyan o kapangyarihan na kapag yan ay ginamit mo, ikaw ay gagaling. Ang kagalingan po ay nasa sa Diyos at wala sa tubig, nasa iyong paniniwala. Amen? Kaya yan po ay wala sa Bible. Doctrine of celibacy, ito po, yung pong doktrina na ang mga leader po ng Katoliko ay hindi dapat mag-asawa. Yan po ay pinagbabawal ng Diyos at tayo po ay binibigyan niya ng babala na huwag tayong maniniwala doon sa mga leaders, sa mga religious leaders po na nagsasabi na magpapabawal na mag-asawa. Meron pong mga tao na binigyan ng gift ni Lord o ng biyaya ng Diyos na manatiling isang single. Pero generally po, ang plano po sa atin ng Diyos ay magkaroon ng pamilya. Kaya po sa pagpigil nila doon sa pag-aasawa ng kanilang mga leaders, mga pare po, mga papa po, kaya doon po yung pong katilang adhikain, yung pong kasamaan nila, doon po lumalabas lalo. Amen? Okay. Superstitious beliefs, yan po yung mga paniniwala nila na pag gumamit ka ng rosary, gumamit ka ng scapular, ikaw po ay magkakaroon na parang anting-anting o agimat. Yun po ay wala sa Bible. Malaki po itong kasalanan sa kanila sapagkat nililigaw nila ang mga tao doon sa maling paniniwala. Amen? Ayan po. Ang bukod doon po, ito po makikita po natin dito na ang Biblia po ay dinagdagan nila. Ang tawag po doon sa dinagdag nila ay Apocrypha. Ang ibig po sabihin ng Apocrypha ay hidden books. Ito lang po ang paliwanag ko sa inyo. Ngayon, nung ako po ay nag-aaral, sabi ko, bakit 66 lang ang books? 66 lang ang libro. Bakit hindi ginawa ng Diyos na 70? Hindi lang ginawa 80? O ginawa na lang siguro 50 o 10 na lang? Pero 66 na libro po ang ginawa ng Diyos at pinaintulutan ng Diyos. Ngayon, bakit kaya ganon? Ito lang po ay sa aking pag-iisip po at ito lang po ang aking analysis, ang aking pong pagsusuri. Ang bilang po ng tao ay 6, pagkat sa ika-6 na araw po tayo ipinanganak. Sinasabi din po sa Biblia na pagka ang dalawang tao, sa mga Katolik kung ang bilang ng tao ay 6 at 2 tao ginamit mo ay 66. Ang sabi po sa Biblia na kung ang 2 tao ay gagamitin mo bilang saksi, ito ay magpapatunay ng katotohanan. Yun po. Yun lang po ang sa palagay ko. Sa palagay ko lang po, ito po hindi nakalagay sa Biblia. Ako po nagsasabi sa inyo, ito lang po ang aking haka-haka na kaya 66 ang libro ay sapagkat ito po ay patunay ng 2 saksi. 2 saksi po na nangangahulugan 2 tao, pagkat ang numero po ng tao ay 66, kaya 66, kaya po ang libro po, ang Bible po ay kumpleto sa 66 na mga libro. Amen? Ngunit, ang Katoliko po ay nagdagdag po sila ng 6, yan po ang hidden books. Ang 6 po dinagdag nila ay si Tobit, Judith, Maccabees, Wisdom, Sirach, at Baruch. Yun po ang 6 na libro na dinagdag pa nila doon sa 66 na libro ng Bible. Okay? Ang 66 po ay yung po ay ginawa po ay sa patnubay po ng banal na Espiritu Santo. Ito po, meron po silang standard kung bakit ganon at ito po ang lumabas. Ngunit, nagdagdag po ang Katoliko ng 6, Tobit, Judith, Maccabees, Wisdom, Sirach, at Baruch.
Kung babasahin po natin itong mga librong dinagdag nila, ito po ay folklore kung tawagin. Ito po ay mga parabang mga alamat, sabi-sabi, mga istorya pong nagpalipat-lipat sa labi ng mga tao at yun po ay idinuktong nila. Amen? Yun po. Kaya po yung anim na yan, kung titignan natin, doon po sa 66, kung mag-a-add ka pa ng anim, ano po magiging kasagutan natin? Ang kasagutan po natin ay 72 o 72. Yung pong 72, wala pong meaning yan eh. Wala po kong makitang meaning yan. Kaya siguro po, iba po ang dapat nating gawing paliwanag o pag-analysis. Kung ilalagay mo lang 66 plus 6, 72. So wala pong meaning yan. Alright? Pero kung ganito po ang gagamitin nating pagtingin dito, 66 po, dadagdagan pa natin ng isang 6. Ang pagdadagdag po natin ay ilalapit natin yung 6. Kaya mangyayari po dyan, 6, 6, 6. Pagka dinagdagan pa po ng isang 6 doon, ito po ay senyales ni Antichrist. Ito po ay symbol ni Antichrist at yan po nasa Revelation 13:18. Basahin po natin. Here is wisdom. Narito ang karunungan, sabi ng Diyos. Let him who has understanding. Alamin ng taong may karunungan at paniniwala na bilangin ang number o numero ng halimaw. Ang numero ng halimaw ay ang numero ng halimaw na isang tao ay 666. Yan daw po ang senyales o numero ng Antichrist. Yun lamang po kay Kristo, si Antichrist po. Ang kanya pong numero ay 666. Kaya kung makikita nyo po dito ay tumatama na ang Katoliko po ay isa pang senyales dito na sila po ay ang ginagawa nila po ay talagang malaking kasalanan sa Diyos. Lahat po ng inulit natin at pinag-aralan natin at sila po ay kung makikita natin ay salungat sa Biblia. Sila po hinaluan ng laso ng Biblia. Sila po ay kanilang inililigaw ang kanilang mga miyembro po o mga tao, kaya po sila po ay Antichrist kung masasabi natin, at ngayon po masasabi natin na sila ay kulto. Amen po ba? Ayan po. At alalahanin po natin na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag kang magdadagdag at huwag mong kukulangin ang salita ng Diyos sapagkat malaki po ang kaparusahan sa paggawa ng ganyan. Okay? Tuloy po tayo. Ngayon, ito naman po ang Maccabees. Basahin po natin doon sa isa sa mga libro na dinagdag nila. Okay? Dito po sa Maccabees, ito po natawag na Author's Apology, Epilogue, meaning po sabing conclusion. Ito po ang katapusan. At sabi po dito, ng sumulat ng Maccabees, since Nicanor's doing ended in this way, with the city remaining in the possession of the Hebrews from the time on, ito po, nilagyan ko po ng underline yung gusto kong sabihin sa inyo. Ito po ang sabi ng sumulat. I will bring my own story. O paano po masasabi natin na ito ay binigyan na, ito po ay may inspirasyon ng Holy Spirit? Wala po eh. Ito ay sariling istorya lamang. Kasaysayan lamang. Ito po ay sariling story na isinaysay lamang nitong taong sumulat ng Maccabees. So, wala po itong bendisyon ng mahal na Espiritu Santo. Ngunit isinama po ng mga Katoliko. To the end here too. If it is well written and to the point, kung ito po ay naisulat ng maayos, ako po ay nasisiyahan. At yun po ang aking kagustuhan. Yun ang sabi ng author o sumulat ng Maccabees. The best I could do. The best I could do. O sa makatwid, makikita natin dito po na wala pong kinalaman ang banal na Espiritu Santo. Ito po ay hindi nilukuban ng banal na Espiritu Santo at wala pong basbas o bendisyon ng mahal na Espiritu Santo. Ito po ay tunay na gawa lamang ng tao na sumulat nito na hindi siya ginabayan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Kaya po lahat ng dinagdag ng Romano Katoliko ay malaking kalapastanganan sa ating Diyos na nagsasabi na huwag kang magdadagdag at huwag mong kukulangan ang salita ng Diyos. Amen? Tuloy po tayo. Adding Apocrypha to the Bible, ito po ang penalty. Isulat mo ito kapatid. Revelation 22:18-19, ang sabi po dito na
For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. Ayan. Ako po ay nagpapatunay sa lahat ng mga nakarinig sa mga hula dito sa librong ito. If anyone, sino man, ayan po, adds magdagdag to these teachings, to these things, o sa turong ito, God will add to him the plagues that are written in the books. Ay idadagdag ng ating Panginoon Diyos ang mga plagues po, ang mga salot po sa kanyang buhay, ang salot po na nakasulat doon sa Biblia. At ang sino mang takes away or subtract, ang sino pong magkulang o tanggalin ang mga salita ng Diyos, dito po ang sabi ng Diyos, shall take away his part from the book of life. Ang Diyos po ay tatanggalin. Ang dapat sana ay nasa sa kanya yung buhay na walang hanggan. Kaya tatanggalan po siya ng buhay na walang hanggan from the holy city and from the things. Yun po sinasabi dito. And dito po ang sabi dito, but whoever, sa Mark 9:42, isulat mo kapatid, but whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble, kung sino man ang magiging dahilan para ang aking mga anak, ang maliit kong anak ay maligaw. Yun po sinasabi, ang Katoliko po, kung siya po magiging dahilan para maging maligaw ang mga tao doon sa tamang katotohanan ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos dito, it would be better for him if a millstone were hung around his neck. Mas mabuti pa na yung isang batong gilingan, napakabigat po nun, ay itali sa kanyang leeg at siya ay itapon doon sa karagatan. Amen. Yan po ang penalty na doon sa mga taong manliligaw, doon sa taong mga manlilinlang, at kanilang inililigaw ang mga tao doon sa katotohanan ayon sa Biblia. Amen? Ayon po sa salita ng Diyos. Okay, patuloy po tayo. Dito po makikita natin, sinabi ko po sa inyong una, tunay po na may tamang turo ang Katoliko. Alright? Ang Trinity po, ang pagka-Diyos ang ating Panginoong Jesucristo at Holy Spirit, at yung pong panganganak ni Birhen Maria. Okay? Ito po, yan po, totoo po yan, naniniwala tayo dyan. Ngunit ito pa ay parang palamuti lang nila. Parang palamuti lang po na makita mo sa kanila na tama ang turo nila. Ngunit sa kabila noon, ang mga ginagawa po nila ay nilalason nila din. Nilalason din nila itong paniniwalang to. Okay? Kaya ang lason po ay yan, yung mga mali nilang turo, yung mga superstitions nila, na sinasabi na pagka hinalikan mo ito, pinunasan mo ito, ikaw magkakaroon ng anting-anting. Yung mga tradisyon nila, yung pag-worship po doon sa mga imahen, lakma, ay yung mga pagan rituals nila, may kandila at halo-halo pa, etc. Yung pag-worship po ng images, at yung pong gusto nilang mangyari kay Mary na siya po ay gawin nilang Diyos-Diyosan, yan po, at etc. Yung pong witchcraft nila, yung witchcraft po, siyempre po, pagka meron kang brown scapular, pag suot mo yon, may rosaryo ka, ang sabi po nila, para kang merong anting-anting sapagkat ikaw ay bibigyan ng proteksyon ng Diyos, ikaw ay pag-iingatan ng Diyos, pamamagitan ng brown scapular. Mali po yun, witchcraft po yun. Kaya lahat po yun, ang mangyayari, doon po ang papunta natin, doon sa apoy ng impyerno. Okay? Yun po ang sabi ng Diyos dito, pagkat dinagdagan nila, hinaluan nila ng masasama, mga kamali ang turo ang Biblia. Amen? Kaya yun po ang kaparusahan sa kanila, kaya mag-iingat po tayo para hindi tayo mapasama doon sa kaparusahan sa mga liderato po ng Katoliko Romano. Amen? Tuloy po tayo. Ngayon po, nagtapos na ang ating pagtuturo sa araw na ito. Meron po tayong darating na 2 pagtuturo at itutuloy po natin ito sa susunod nating pagkikita. At ngayon po, kung may oras pa po, mapapakinggan po natin ang ating praise and worship team doon po sa correctional institution, prison po ito ng mga babae na nasa piitan. Kakanta po sila sa atin. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, hinihiling ko pong muli na tumayo tayong lahat at tayo po ay magdasal at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yung pong hindi makakatayo, manatili po kayong nakaupo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa iyong paggabay sa amin sa araw na ito. Marami pong salamat sa mga karunungang ibinigay mo sa amin nang sa gayon kami po ay hindi malinlang ng palsong nagtuturo
kami po ay hindi maligaw at amin pong matahak lamang ang daan patungo sa iyong katotohanan. Maraming salamat Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa iyong paggabay sa amin sa araw na ito. Maraming pong salamat sa mga karunungang ibinigay mo sa amin nang sa ganon kami po ay maging ganap po kami ng gamit para po yung mga magtatanong sa amin kung nasaan ang aming kaligtasan, nasa amin po ang aming pag-asa, nasaan po ang aming buhay na walang hanggan, kami po ay magkakaroon ng karunungan para ipaliwanag sa kanila na ang aming pong kaligtasan ay naroon lang mula sa iyong anak na si Jesucristo. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.